Inagaw nila ang lahat. Habang nalulunod ako sa sarili kong dugo sa sahig, naghahalikan sila sa ibabaw ng aking mga pangarap. Wala kang kwenta, mamatay ka na. Malamig na utos ni Anton bago ikandado ang pinto sa nagliliyab na silid. Ngunit nabigo sila. Mula sa abo, bumangon ako upang sunugin ang kanilang kasinungalingan. Hindi na ako ang mahinang maya. Ako ang kanilang karma. Handa na ba silang magbayad? Inagaw nila ang lahat. Habang nalulunod ako sa sarili kong dugo sa sahig, naghahalikan sila sa ibabaw ng aking mga pangarap. Wala kang kwenta, mamatay ka na. Ang malamig na utos ni Anton bago ikandado ang pinto sa nagliliyab na silid. Ngunit nabigo sila. Mula sa abo, bumangon ako upang sunugin ang kanilang kasinungalingan. Hindi na ako ang mahinang maya. Ako ang kanilang karma. Handa na ba silang magbayad? Bakit ko naman mamahalin ang isang tulad niya? Ginagamit ko lang ang pera ng pamilya niya para isalba ang kumpanya natin, Lucia. Wala siyang kwenta sa kama at lalong wala siyang kwenta bilang asawa. Sana nga mamatay na lang siya para makuha ko na ng buo ang mana niya. Ang mga salitang yon ay tila mga punyal na walang awang ibinaon sa dibdib ni Maya. Nakatayo siya sa labas ng bahagyang nakawang na pinto ng opisina ng kanyang asawa. Sa kanyang kanang kamay ay mahigpit niyang hawak ang isang maliit na puting sobre na naglalaman ng pinakamagandang balita sa buong buhay niya, ang resulta ng kanyang ultrasound. 5 taon siyang naghintay, 5 taong tiniis ang mga masasakit na salita ng kanyang biyanan na siya ay baog. 5 taon ng pagiging alipin sa sarili niyang pamamahay dahil sa utang na loob. Pumunta siya roon upang surpresahin ang asawa, dala ang paborito nitong pagkain na ginising pa niya ng napakaaga upang lutuin. Ngunit ang sumalubong sa kanya ay ang pagguho ng kanyang mundo. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Maya. Nanigas ang kanyang mga binti at ang matinding paninikip ng kanyang lalamunan ay naging sanhi ng kawalan niya ng hininga. Sa pamamagitan ng siwang ng pinto, nakita niya ang kanyang asawang si Anton na mahigpit na nakayakap kay Lucia. Ang babaeng palaging ipinapakilala sa kanya bilang isang mahalagang kliyente ng kumpanya. Nakaupo si Lucia sa ibabaw ng mesa ni Anton, nakangisi habang pinaglalaruan ng kuwelyo ng polo ng kanyang asawa. Ang mainit na luha ay sunod-sunod na naglandas sa mga pisngi ni Maya, nag-iwan ng mapait na lasa sa kanyang mga labi. Ang lahat ng sakripisyo niya, ang pagbebenta ng mga lupain ng kanyang yumaong ama upang bayaran ang mga utang ni Anton, ay sinuklian lamang ng isang buong kasinungalingan. Hindi na niya kinaya ang bigat ng katotohanan. Gamit ang nanginginig na kamay, itinulak niya ang pinto. Pumasok siya sa silid na naglalaman ng mga taong sumira sa kanyang tiwala. Gulat na napahiwalay si Anton kay Lucia. Mabilis nitong inayos ang kanyang damit, ngunit walang anumang bakas ng pagsisisi o takot sa kanyang mga mata. Sa halip, isang mapangutyang tingin ang ipinukol nito kay Maya. Bakit ka nandito? You don't know how to knock. Inis na bungad ni Anton na tila ba si Maya pa ang may ginagawang kasalanan. Hindi makapagsalita si Maya. Itinaas niya ang hawak na sobre, umaasang makikita ni Anton na magkakaroon na sila ng anak at baka sakaling magbago ang takbo ng isip nito. Anton, buntis ako. Halos pabulong niyang sabi, bitbit ang huling piraso ng pag-asa ng isang asawang nagmamakaawa. Ngunit tumawa lamang ng pagak si Lucia. Oh please Anton, ngayon pa siya mag-iimbento ng kwento para lang hindi mo siya iwan? How pathetic! Lumapit si Anton kay Maya na may nag-aapoy na galit sa mga mata. Walang babala. Hinablot niya ang sobre mula sa mga kamay ni Maya at pinunit ito sa maliliit na piraso bago isinaboy sa hangin. You think I care? Pabigat ka lang sa buhay ko, Maya. Kayo ng pamilya mo. Kung hindi dahil sa yaman ng tatay mo, hindi kita titiyagain. Now get out of my sight. Sa tindi ng galit at pandidiri ni Anton,
Malakas niyang itinulak si Maya. Dahil sa pagkabigla at panghihina, hindi nakapanimbang ang babae. Tumilapon si Maya paatras at ang kanyang tiyan ay matinding tumama sa matigas na kanto ng mesang kahoy bago siya bumagsak sa malamig na sahig. Isang matalim at nakakapasong kirot ang gumapang mula sa kanyang sinapupunan patungo sa kanyang buong katawan. Napadaing siya sa matinding sakit habang namimilipit sa sahig. Naramdaman niya ang isang mainit na likidong unti-unting umaagos mula sa kanya, dumidilig sa sahig ng opisina, ang kanyang dugo. Ang buhay ng kanyang anak na hindi pa man nasisilayan ang mundo ay pilit ng kinikitil. Anton, tulungan mo ako. Ang bata, nahihirapang samo ni Maya, pilit inaabot ang laylayan ng pantalon ng asawa. Ngunit bago pa man makasagot si Anton, isang mabilis na paglagablab ng apoy ang sumiklab mula sa lumang imbakan ng mga kemikal sa katabing silid. Ang depektibong kable ng kuryente na matagal nang hindi pinapaayos ni Anton ay tuluyan ng sumuko. Mabilis na gumapang ang apoy sa mga lumang dokumento, nilalamon ng hangin sa paligid at naglabas ng makapal at maitim na usok. Nagkagulo sa loob ng silid. Sumigaw si Lucia sa takot at mabilis na kumapit sa braso ni Anton. "We need to get out of here, Anton. Mamamatay tayo rito." Tiningnan ni Anton ang nagliliyab na paligid. Pagkatapos ay ibinaba ang kanyang paningin kay Maya na nakahandusay at naliligo sa sariling dugo. Wala siyang nakitang asawa. Ang nakita niya ay isang pagkakataon. Isang pagkakataon upang burahin ang kanyang mga kasalanan at angkinin ang buong mana nito nang walang kahati. Bumaba si Anton at lumuhod sa tabi ni Maya. Inakala ng babae na sasagipin siya nito, ngunit ang matitigas na daliri ng asawa ay mabilis na gumapang sa kanyang leeg. Walang pakundangan nitong hinablot ang antigong gintong kwintas na tanging pamana ng ama ni Maya na nagkakahalaga ng malaking halaga. Nasugatan ang leeg ni Maya sa ginawang yon, ngunit mas masakit ang katotohanang iniiwan siya nitong mamatay. "Good or bad, the fire will solve everything," bulong ni Anton na may kasamang malupit na ngiti bago tumayo, at binuhat si Lucia palabas ng silid. Pilit na gumapang si Maya patungo sa pinto. Inilalaban ang nahihintakutang diwa sa gitna ng nakakapasong init. Ngunit bago pa man niya marating ang labasan, nakita niya ang pagpihit ng seradura mula sa labas. Isang malinaw na mensahe ng kanyang hatol na kamatayan. Ikinandado ni Anton ang pinto. Ikinulong siya ng lalaking pinangakuan niya sa harap ng altar, kasama ng naglalagablab na impyerno. Makapal na usok ang unti-unting pumupuno sa baga ni Maya. Wala na siyang lakas upang sumigaw. Ipinulupot niya ang kanyang nanginginig na mga braso sa kanyang duguang sinapupunan. Tila sinusubukang protektahan ang kaluluwa ng anak na ngayon ay unti-unti nang lumalayo. "Patawad, anak ko. Patawad dahil hindi kita nagawang iligtas sa mga halimaw." Luha ang pag-usal ni Maya habang nakikipaglaban sa pagkawala ng kanyang ulirat. Sa kalagitnaan ng paglamon ng apoy sa mga dingding, isang matalim na liwanag mula sa sasakyan sa labas ang tumagos sa basag na bintana ng gusali. Isang anino ng lalaki ang tila nagmamadaling bumaba mula sa sasakyan. Ngunit para kay Maya, ang lahat ay huli na. Ang mga nagbabagang kahoy mula sa kisame ay nagsimulang bumigay at bumagsak sa paligid niya. Habang ipinipikit niya ang kanyang mga mata, isang tanong ang patuloy na umaalingaw-ngaw sa kanyang naghihingalong isipan. Ganito na lamang ba magwawakas ang lahat ng pinaghirapan at pinaniwalaan ko? Natabunan ng mga kasinungalingan ng mga taong minsan kong minahal at pinagkatiwalaan. Ang malakas na pagtama ng matigas na metal sa salamin ay nagdulot ng pag-ulan ng maliliit na piraso ng bintana. Mula sa makipot na lagusan sa likurang bahagi ng nasusunog na imbakan, pumasok ang figura ng isang lalaking hindi inalintana, ang nag-aalab na init. Si Dr. Enrico Valdez. Matagal siyang naghintay sa labas ng gusali, dala ang mga dokumentong hinihingi ni Maya. Ngunit ang biglaang paglamon ng apoy at ang pagtakas ni Anton kasama ang ibang babae
ang nagtulak sa kanya upang kumilos. Mabilis niyang tinahak ang mausok na silid hanggang sa makita niya ang walang malay at dugo ang katawan ni Maya. Walang pag-aalinlangan, binuhat niya ang babaeng minsan nang nagligtas sa kanyang pamilya noong nabubuhay pa ang ama nito. Binuhat niya si Maya ng buong pag-iingat, tila isang marupok na porselanang binalot ng abo at pasakit. Inihiga ni Enrico si Maya sa likurang upuan ng kanyang sasakyan. Ang mabilis na pag-andar ng makina at ang pag-arangkada ng gulong sa sementadong kalsada ang tanging naiwang bakas ng kanilang paglisan bago pa man dumating ang mga awtoridad. Sa kalagitnaan ng madilim na biyahe, madalas na sumusulyap si Enrico sa rearview mirror, tinitiyak na humihinga pa ang babaeng tahimik na nakikipaglaban kay kamatayan. Sa tabi ng manibela ay ang isang itim na briefcase na naglalaman ng mga lihim na papeles tungkol sa mga ilegal na transaksyon ng kumpanya ni Anton. Isang katotohanang naisa ng ibunyag ni Enrico kay Maya bago pa man nangyari ang trahedya. Habang palayo ang sasakyan ni Enrico, ang paligid ng nasunog na gusali ay napuno ng nakakapasong liwanag mula sa mga dumating na sasakyan ng bumbero. Ang alingaw-ngaw ng mga sirena ay pumunit sa tahimik na gabi. Sa gitna ng kaguluhan, nakaluhod si Anton sa malamig na semento. Pilit niyang pinipiga ang kanyang mga mata upang lumikha ng mga huwad na luha, habang umaarte bilang isang asawang nawalan ng katuwang sa buhay. "My wife is inside. Please, save my Maya." Ang pilit na pagsigaw ni Anton na may kasamang pag-iyak na tila totoong-totoo. Ngunit sa likod ng nakatakip niyang mga palad, nakatago ang isang malamig na ngiti ng tagumpay. Wala na siyang balakid. Malaya na niyang makukuha ang buong kayamanan ng pamilya Reyes kasama si Lucia. Isang nakakapasong liwanag mula sa kisame ang unti-unting nagmulat sa mga mata ni Maya. Ang amoy ng gamot at ang malamig na hangin ang sumalubong sa kanyang nagbabalik na diwa. Dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang paningin sa isang pribadong kwarto ng ospital. Wala siya nang maramdamang sakit sa kanyang mga paso. Malamang dahil sa mga gamot na ibinigay sa kanya. Ngunit nang ibaba niya ang kanyang nanginginig na kamay patungo sa kanyang tiyan, isang matinding panlalamig ang gumapang sa kanyang buong pagkatao. Wala na ang maliit na bukol na nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Wala na ang kanyang anak. Hindi siya sumigaw. Walang luhang tumulo mula sa kanyang mga mata. Isang nakakabinging katahimikan ng pagtanggap sa isang malupit na tadhana ang bumalot sa kanya. Ang kaluluwa niya ay tila sumama sa abong nilipad ng hangin. Pumasok si Enrico sa silid, bit-bit ang isang baso ng maligamgam na tubig. Nang makita niyang gising na si Maya, dahan-dahan siyang lumapit. Batid ng doktor ang pagguho ng mundo sa mga mata ng babae. "Maya, I'm so sorry. Ginawa ko ang lahat." Pero hindi na nailigtas ang bata. Ang mahinang pagtatapat ni Enrico, imbes na bumuo ng mga salitang walang silbi, upang aluin ang pusong nawasak na ng tuluyan. Tahimik na kinuha ni Enrico ang makapal na kumot sa paanan ng kama. Dahan-dahan niya itong itinakip sa mga balikat ni Maya na ngayon ay matinding nangangatog. Wala siyang ibang ginawa kundi ang tumayo sa tabi nito, nagsisilbing tahimik na sandigan. Ang simpleng gawing iyon ay sapat na upang iparamdam kay Maya na sa gitna ng kanyang pagkawasak, may isang taong hindi siya iniiwan. Ibinagsak ni Maya ang kanyang paningin sa maliit na telebisyon na nakasabit sa sulok ng kwarto. Kasalukuyang ipinapalabas ang isang sikat na programa ng balita. Sa screen, makikita ang pamilyar na bulto ng lalaking umangkin ng kanyang kinabukasan. Nakasuot ng itim na damit si Anton, malungkot na nakayuko sa harap ng mga mamamahayag habang hawak ang isang nakabalangkas na larawan ni Maya. "It is with a heavy heart that I announce the tragic passing of my beloved wife, Maya Morales, in a devastating fire." Ang malungkot na pahayag ni Anton habang patuloy na nagkukunwari sa harap ng publiko. Tinitigan ni Maya ang mukha ng kanyang asawa sa telebisyon. Sa kabila ng mga pekeng luha at malungkot na tono, nakita niya ang isang bahagyang pag-angat ng gilid ng labi ni Anton. Isang lihim na ngiti
na tanging siya lamang ang nakakaalam ng kahulugan. Ang nangiting iyon ng tagumpay mula sa isang demonyo ang magiging dahilan upang tuluyan ng mamatay ang dating maya, at mula sa kanyang mga abo ay isisilang ang isang panibagong pagkatao na handang bawiin ang lahat ng ninakaw sa kanya. Isang karagatan ng mga itim na payong ang sumakop sa luntiang damuhan ng sementeryo. Mula sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa di kalayuan, tahimik na pinagmamasdan ni Maya ang sarili niyang libing. Nakabalot ng mga benda ang ilan sa kanyang mga sugat, ngunit ang mas matinding kirot ay hindi nagmumula sa kanyang mga lapnos kundi sa eksenang nasasaksihan ng kanyang mga mata. Sa harap ng hukay, nakatayo ang kanyang biyenan na si Maria Morales. Walang patid ang pagpahid nito ng panyo sa mga matang walang luhang lumalabas, habang ang mga labi ay patuloy sa pag-usal ng mga panalangin para sa yumaong kaluluwa. Ngunit sa kabila ng pagpapanggap ng matanda, bilang isang naglulukang ina, mahigpit nitong yakap sa kanyang dibdib ang isang mamahaling bag na bagong bili, isang luho na natustusan mula sa paunang kuha sa malaking halaga ng insurance na iginawad dahil sa pagkamatay ng sariling manugang. Nasa tabi lamang ni Maya si Enrico, tahimik na nagbabantay at nagbibigay ng espasyo upang harapin niya ang mapait na katotohanan. Itinaas ni Maya ang hawak na largabista upang pagmasdang mabuti ang mga taong minsang itinuring niyang pamilya. Itinuon niya ang paningin kina Anton at Lucia na nakatayo ng bahagyang nakahiwalay sa karamihan. Bagaman nakasuot ng itim at nagpapakita ng malungkot na mukha si Anton sa harap ng mga nakikiramay, hindi nakaligtas kay Maya ang lihim na paghawak nito sa kamay ni Lucia sa ilalim ng malaking payong. Sa pamamagitan ng matamang pagbasa sa galaw ng mga labi ni Lucia, malinaw na nakita ni Maya ang mga salitang binigkas ng babae. Finally, Anton. Nakuha na natin ang insurance money, bayad na lahat ng utang ng kumpanya. Wala na tayong problema. Ang mga salitang iyon ang nagpaguho sa kahuli-hulihang haligi ng pag-asa sa puso ni Maya. Sa loob ng maraming taon, iginapos niya ang kanyang sarili sa kadena ng utang na loob. Pinaniwala siya na ang pamilya Morales ang nagligtas sa kanyang ama mula sa pagbagsak, kaya ibinigay niya ang lahat, ang kanyang yaman, ang kanyang kalayaan, ang kanyang pagkatao, upang magsilbing alipin sa loob ng isang palasyong puno ng kasinungalingan at pagpapanggap. Ngayon, malinaw na sa kanya na hindi siya kailanman naging bahagi ng kanilang pamilya. Isa lamang siyang puhunan na kailangang sunugin upang makamit nila ang tagumpay na inaasam. Sa tindi ng pagngangalit ng kanyang kalooban, idiniin ni Maya ang kanyang nanginginig na mga daliri sa matigas na gilid ng nakabukas na bintana ng sasakyan. Walang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata, isang patunay na natuyo na ang balon ng kanyang pagmamakaawa. Ganoon na lamang kadiin ang kanyang pagkakapit sa salamin hanggang sa mapansin ni Enrico ang pag-agos ng sariwang dugo mula sa gilid ng kanyang mga kuko. Ngunit hindi ininda ni Maya ang sakit. Mas manhid na ang kanyang kaluluwa kaysa sa kanyang pisikal na katawan. Bago tuluyang ibaba ni Maya ang largabista, nahagip ng kanyang paningin ang isang kahina-hinalang tagpo malapit sa mga sasakyan ng pamilya. Pasimpleng inabot ni Maria ang isang makapal na brown envelope sa matandang abogado ng kanilang pamilya, bago nagpalitan ang dalawa ng isang makahulugang tingin na punong-puno ng lihim. Isang mabigat na tanong ang namuo sa isipan ni Maya tungkol sa kung ano pang masamang sabuatan ang itinatago ng mga ito sa likod ng kanyang pekeng kamatayan. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang paningin sa sariling kamay. Kuminang sa gitna ng dilim ang kanyang singsing sa kasal, ang nag-iisang simbolo ng kanyang maling panata at wagas na pag-ibig. Walang pag-aalinlangan. Hinubad niya ito mula sa kanyang daliri. Ang singsing na minsang naging sukatan ng kanyang buong mundo ay tila isang maruming bagay na agad niyang binitawan at hinayaang mahulog sa madilim na sahig ng sasakyan. Wala nang halaga
Ang mga pangakong tinupok ng apoy. Ilayo mo ako rito, Enrico. Ang malamig at basag na tinig ni Maya ay bumalot sa buong sasakyan. Tumingin siya sa kawalan. Ang kanyang puso ay naging kasing tigas ng yelo na hindi na muling matutunaw ng anumang matatamis na salita. Wala kang dapat ipag-alala. Tutulungan kitang makapagsimula muli sa ibang bansa. Ang mabilis na pagtugon ng doktor na may halong pag-aalala at tapat na dedikasyon. Humigpit ang pagkuyom ng mga palad ni Maya sa kanyang kandungan habang iniisip ang mahabang panahon na kakailanganin niya upang buuin ang sarili. Patay na si Maya, Enrico. Hindi na siya babalik pa. Kinagabihan, ang malalakas na hampas ng hangin at ang walang patid na pagbuhos ng ulan ay naging saksi sa paglisan ng isang kaluluwang sugatan. Sa loob ng umaarangkadang eroplano, tahimik na nakapikit si Maya habang nararamdaman ang pag-angat ng sinasakyan mula sa lupa. Iniiwan ang bansang nagbigay sa kanya ng pinakamasakit na alaala. Ang tanging sumalubong sa pagdilat ng kanyang mga mata mula sa bintana ng eroplano ay ang pagguhit ng matalim na liwanag sa madilim na kalangitan. Isang maliwanag na hudyat ng nagbabadyang unos na kanyang dadalhin sa oras ng kanyang pagbabalik. Ang bawat paghiwa at pagtahi sa kanyang nasunog na balat ay tila muling pagbuhay sa init ng apoy na lumamon sa kanyang nakaraan. Sa loob ng isang malamig at puting kwarto ng ospital sa ibang bansa, nagsimula ang mahaba at maikakadali ring kalbaryo ni Maya. Ang sunod-sunod na operasyon upang palitan ng kanyang nasirang balat ay nagdala ng sakit na umaabot hanggang sa kanyang mga buto. Ngunit ang mas matinding kirot ay ang mga alaala ng gabing iyon na patuloy na sumusugat sa kanyang isipan. Sa tuwing ipipikit niya ang kanyang mga mata, muli niyang nararamdaman ang matigas na sahig, ang pag-agos ng dugo ng kanyang anak, at ang halakhak ng mga taong nagtapon sa kanya sa impyerno. Nagigising siyang laging basang-basa ng pawis, nanginginig ang buong katawan, habang ang isang matinding sigaw ng pagdurusa ay pilit kumakawala mula sa kanyang lalamunan na pilit niyang pinipigilan sa pamamagitan ng pagkagat sa kanyang sariling labi hanggang sa ito ay magdugo. Sa mga madilim na oras ng kanyang paghihirap, hindi siya kailanman iniwan ni Enrico. Ang doktor ay naging isang tahimik na anino na laging nakabantay sa labas ng kanyang silid. May mga gabing nakaupo lamang si Enrico sa malamig na sahig ng pasilyo ng ospital. Mahigpit na nakakuyom ang mga palad habang pinakikinggan ang mga hikbi at pag-ungol ni Maya sa loob. Hindi siya pumasok upang magbitiw ng mga walang kwentang salita ng pag-asa dahil alam niyang walang anumang pangungusap ang makakapawi sa pighati ng isang inang nawalan ng anak at pagkatao. Ang ginawa niya lamang ay ang manatili, ang siguraduhing sa oras na bumukas ang pinto, may isang pares ng mga matang nagpaparamdam na hindi na muling mag-iisa ang dalaga. Habang unti-unting naghihilom ang mga pisikal na sugat sa kanyang katawan, nagiging kasing tigas naman ng bakal ang kanyang sugatang puso. Ginamit ni Maya ang mahabang panahon ng kanyang pagpapagaling upang ibaling ang atensyon sa mga bagay na magbibigay sa kanya ng kapangyarihan. Binuklat niya ang lahat ng mga naiwang dokumento ng negosyo ng kanyang yumaong ama. Sa ilalim ng patnubay ni Enrico at ng mga pinagkakatiwalaang propesor sa pananalapi, kinain niya ang bawat libro tungkol sa pamumuhunan, batas at kalakalan. Ang babaeng dating nakayuko at walang boses sa harap ng kanyang biyenan ay unti-unting namatay upang magbigay daan sa isang nilalang na hinasa ng galit at talino. Lumipas ang 5 taon na parang isang mahaba, ngunit kinakailangang pag-inog ng panahon. Nakatayo siya ngayon sa harap ng isang malaking salamin sa kanyang marangyang apartment. Ang babaeng nakatingin pabalik sa kanya ay malayo na sa mahinang Maya na umiiyak sa opisina ni Anton. Wala na ang mahabang buhok na palaging nakatali upang magmukhang masunurin. Pinalitan ito ng isang maikling gupit na nagbibigay diin sa matalim niyang panga at kiwal ng leeg. Ang kanyang balat ay makinis at walang bahid ng nakaraan,
produkto ng matagumpay na siyensya at matinding pagtitiis. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng pangungulila at pagmamakaawa, ngayon ay nag-aapoy sa malamig na determinasyon. Siya na si Victoria Reyes. Sa loob ng maluwang na silid-aklatan, abala si Enrico sa pagbabasa ng ilang ulat medikal sa ilalim ng malamig na liwanag ng lampshade. Napagod ang kanyang mga mata, kaya panandalian siyang napapikit at napahilot sa kanyang sentido. Mula sa kanyang likuran, ang halimuyak ng pinakuluang bulaklak ng mansanilya ay dahan-dahang namayani sa hangin. Pagdilat niya, nakita niya si Victoria na naglalapag ng isang porselanang tasa ng mainit na chamomile tea sa kanyang mesa. "Enrico, you should rest. Ako na ang tatapos niyan." Ang malumanay, ngunit buong tinig ni Victoria, natigilan ang binata. Ito ang unang pagkakataon sa loob ng 5 taon na pinagsilbihan siya ni Victoria, isang gawain na palagi niyang inaako noon upang protektahan ang dalaga. Umangat ang paningin ni Enrico at sinalubong ang mga mata ng babaeng palihim niyang minamahal. Ang simpleng pagdampi ng mga daliri ni Victoria sa likod ng kanyang palad ay naghatid ng isang tahimik na kilig na matagal na niyang ibinabaon sa kanyang puso. Walang halong mali siya. Puro pasasalamat lamang ang nais iparating ni Victoria sa lalaking nagdugtong ng kanyang hininga. Ang tahimik at matamis na sandaling iyon ay biglang nabasag ng umilaw ang screen ng telepono ni Enrico sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang pinagkakatiwalaang imbestigador sa Pilipinas ang lumitaw. Binasa ito ni Enrico, ngunit bago pa man siya makapagsalita, nahagip na rin ito ng matatalim na mata ni Victoria. Ang mensahe ay naglalaman ng impormasyon na matagal na nilang hinihintay. Nauubusan na ng pondo ang pamilya Morales sa Manila. Kailangan na nilang magbenta ng mga ari-arian. Dahan-dahang lumayo si Victoria mula sa mesa. Naglakad siya patungo sa isang cabinet at kinuha ang makapal na itim na folder na naglalaman ng lahat ng impormasyon tungkol sa Morales Group of Companies. Ibinalik niya ang kanyang tingin kay Enrico. Ang kanyang tindig ay nagpapahiwatig ng walang awang kahandaan. Ibinagsak niya ang makapal na folder sa ibabaw ng mesa, nagdulot ng isang matigas na alingawngaw sa buong silid. "It's time to go home, Enrico," ang malamig na deklarasyon ni Victoria. Sa paghakbang niya patungo sa malaking bintana na nakaharap sa maliwanag na syudad, ang tanging nabubuo sa kanyang isipan ay ang imahe ng nagtataasang gusali ng pamilya Morales na unti-unting guguho sa ilalim ng kanyang mga kamay. Ang paglapag ng makapal na bunton ng mga bayarin sa ibabaw ng salaming mesa ay nagdulot ng panginginig sa mga palamuting nakapatong doon. Matatalim na salita ang kasunod na ibinato ni Maria kay Lucia. Natahimik na nakaupo, ngunit matalim din ang mga matang nakatingin sa matanda. Ang maluwang na opisina ni Anton ay napuno ng nakakapasong tensyon ng 2 babaeng nag-aagawan sa kakaunting yaman na natitira sa kanilang pamilya. Wala kang ginawa, kundi ubusin ang pera ng kumpanya para sa mga walang kwentang sapatos at bag mo. Ang panggigigil ni Maria ay umabot sa pag-igting ng mga ugat sa kanyang leeg. "Mas malaki pa ang pakinabang ko sa perang nakuha natin sa insurance ni Maya kaysa sa pagmumukha mo, Lucia. Walang kang kwentang manugang," namula ang mukha ni Lucia sa matinding galit at kahihiyan. Pilit siyang tumayo upang sagutin ang matanda, ngunit mabilis na namagitan si Anton. Ang kanyang mukha ay gusot sa matinding pagod at desperasyon. "Tama na yan, Ma Lucia. Please, we are on the verge of bankruptcy. Naghihintay na sa boardroom ang huling investor na maaaring sumalba sa atin. Umayos kayong dalawa," ang pakiusap ni Anton habang inaayos ang pagkakabuhol ng kanyang kurbata. Sinusubukang itago ang katotohanang unti-unti nang gumuguho ang imperyong ipinagmamalaki niya. Sa loob ng tahimik at malamig na boardroom ng Morales Group of Companies, nag-aabang ang mga kinakabahang ehekutibo. Ang pagbukas ng malaking dobleng pinto ay umagaw sa atensyon ng lahat.
Ang bawat pagtapak ng matataas na takong ng babaeng pumasok ay sumasalamin sa kapangyarihan at awtoridad. Tila isang reyna na nagbabalik upang angkinin ang kanyang nasasakupan. Nakasuot siya ng isang perpektong puting suit na bumabalot sa kanyang matikas na pangangatawan. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay diin sa kanyang matalim na panga at ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng lamig na kayang magpayelo sa sino mang tumitig dito. Sa kanyang tabi ay naglalakad si Dr. Enrico Valdez na ngayon ay nagsisilbing kanyang pinagkakatiwalaang legal at financial advisor. Nanigas sa kinatatayuan si Anton nang magtama ang kanilang mga paningin. Ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso ay tila nakikipag-unahan sa hangin habang pinagmamasdan niya ang mukha ng babaeng nasa kanyang harapan. Kamukhang kamukha niya si Maya. Ang parehong hugis ng mga mata at kurba ng ilong ay nagdala ng panandaliang kilabot sa kanyang gulugod. Ngunit nang mapansin niya ang mapagmataas na tindig nito, ang malamig na aura at ang paraan ng pag-upo nito sa pinakadulo ng mahabang mesa na tila pag-aari nito, ang buong gusali, mabilis na pinawi ni Anton ang kanyang hinala. Hindi ito ang asawang namatay na laging nakayuko at nagmamakaawa. Ang babaeng ito ay isang diyosa ng kapangyarihan, malayong malayo sa aliping kinilala niya. Good morning, gentlemen. I am Victoria Reyes, ang panimula ng dalaga. Ang kanyang tinig ay buo at walang anumang bakas ng pag-aalinlangan. I have reviewed your financial status. You are drowning in debt, Mr. Morales, but I am here to offer a lifeline. Napalunok si Anton. Ang pagbanggit sa kanyang pangalan mula sa mga labi ni Victoria ay nagdulot ng hindi maipaliwanag na kaba sa kanyang dibdib. Inilatag ni Enrico ang mga papeles sa gitna ng mesa at ipinaliwanag ang mga kondisyon ng pamumuhunan. Handa si Victoria na bayaran ang lahat ng utang ng kumpanya at magpasok ng sapat na pondo upang maipagpatuloy ang mga natenggeng proyekto. Ngunit ang kapalit nito ay nagpaputla sa mukha ni Anton. Hinihingi ni Victoria ang 51% ng shares ng kumpanya bilang collateral hanggang sa mabayaran ng pamilya Morales ang buong halaga ng pamumuhunan. Ibig sabihin, hawak ni Victoria ang buong kontrol. That is absurd. Hindi ko ibibigay ang kontrol ng kumpanya ko sa isang estranghero. Ang agarang pagtutol ni Anton, pinipilit na panindigan ang kanyang natitirang pride bilang isang lalaki at negosyante. Hindi nagbago ang ekspresyon ni Victoria. Bahagya siyang sumandal sa kanyang upuan at pinag-cruise ang kanyang mga braso. Pagkatapos ay malaya kang idedeklara ang pagkabangkarote. Bukas ng umaga, Anton. Let's see how your precious reputation handles that. Let's go, Enrico. Dahan-dahang tumayo si Victoria. Ipinapakita na wala siyang panahong makipagtalo sa isang taong unti-unti nang nalulunod. Ang banta ng ganap na pagbagsak at kahihiyan ay naging isang matigas na lubid na sumakal sa kayabangan ni Anton. Bago pa man makahakbang si Victoria palabas, mabilis na nagsalita si Anton. Wait, I'll sign it. Kinuha ng nanginginig na mga kamay ni Anton ang gintong ballpen. Habang isinusulat niya ang kanyang pangalan sa kontrata, tila isinusuko na rin niya ang kanyang kaluluwa sa dyablo. Matapos pumirma, buong pag-asang inilapag niya ang dokumento at humarap kay Victoria. Iniabot ni Anton ang kanyang kanang kamay bilang tanda ng pasasalamat at pagsisimula ng kanilang kasunduan. Umaasang makukuha niya ang simpatiya ng magandang mamumuhunan. Ngunit sa halip na tanggapin ito, tahimik na inangat ni Victoria ang maliit na porselanang tasa mula sa mesa. Dahan-dahan siyang humigop ng tsaa, hindi inaalis ang kanyang malamig na tingin sa mga mata ni Anton. Iniiwang nakabitin sa hangin ang kamay ng lalaking sumira sa kanyang buhay. Ang unti-unting pagbaba ni Anton sa kanyang kamay sa matinding hiya ay nagbigay ng isang mapait at malamig na kasiyahan sa puso ni Victoria. Ang unang patibong ay matagumpay na sumara. Nang matapos ang pulong, inaayos ni Enrico ang mga papeles nang lumapit ang personal na sekretarya ni Anton
upang tumulong. Sa isang mabilis at palihim na pagkakataon, nagpalitan ang sekretarya at si Victoria ng isang makahulugang na ngiti na tanging sila lamang ang nakakaunawa. Isang patunay ng tahimik na sabatang matagal nang nakatanim sa mismong kaharian ni Anton. Upang takpan ang kanyang naramdamang kahihiyan kanina, pilit nang ngumiti si Anton at lumapit muli kay Victoria. Miss Reyes, to show our gratitude, I would like to invite you to a family dinner at our mansion tomorrow night. It is the least we can do. Pinigilan ni Victoria ang matinding pag-ikot ng kanyang sikmura sa pagkarinig sa salitang pamilya mula sa bibig ni Anton. I would be delighted, Mr. Morales, ang malambing ngunit nakakalasong tugon ni Victoria. Nang gabing iyon, habang nakadungaw si Victoria sa bintana ng kanyang sasakyan pabalik sa kanyang apartment, ang tanging naglalaro sa kanyang imahinasyon ay ang mataas at kinakalawang na rehas ng bakal na tarangkahan ng mansyon ng mga Morales, ang lugar na magiging entablado ng panibagong bangungot ng kanyang mga kaaway. Ang matatayog na rehas na bakal ng mansyon ng mga Morales ay dahan-dahang bumukas, lumilikha ng isang mahaba at matinis na tunog ng nagkikiskisang metal na tila isang babala sa sinumang papasok sa loob. Ang bawat pag-ikot ng gulong ng sasakyan ni Victoria sa mabatong daan patungo sa pintuan ng mansyon ay nagpapabilis sa tibok ng kanyang puso, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa nag-aalab na galit na pilit niyang ikinukulong sa likod ng kanyang malamig na anyo. Ang mansyong ito, na dating naging bilanggu ang puno ng kanyang mga luha at pagsusumamo, ay muling tumambad sa kanyang paningin. Ang puting pintura ng gusali ay tila nagbabalat na, sumasalamin sa unti-unting pagkabulok ng pamilyang naninirahan sa loob. Pagbaba niya ng sasakyan, ang hangin ay tila bumigat, bit-bit ang mga multo ng kanyang nakaraan. Huminga ng malalim si Victoria, hinahayaan ang bango ng kanyang mamahaling pabango na magsilbing baluti laban sa amoy ng dusa na nakadikit sa bawat sulok ng lugar na yon. Ang pagbukas ng malaking pintong kahoy ay nagbunyag sa anyo ni Maria Morales na nakasuot ng kanyang pinakamagarang bestido, may hawak na baso ng alak at may nakapinturang peking ngiti sa kanyang labi. Welcome to our humble home, Miss Reyes. Napakalaking karangalan na paunlakan mo ang aming paanyaya, ang malambing na bati ni Maria, habang dahan-dahang lumalapit upang humalik sa pisngi ni Victoria. Hindi gumalaw ang dalaga, hinayaan lamang niya ang matanda na madama ang lamig ng kanyang balat. Sa likuran ni Maria ay nakatayo si Lucia, nabalot ng inggit ang mga mata habang pinagmamasdan ang suot na alahas ni Victoria. Ramdam ni Victoria ang tensyon sa pagitan ng dalawang babae. Tila mga gutom na buwaya silang naghihintay ng pagkakataon na makakuha ng pabor mula sa kanya. Naupo sila sa mahabang mesa na puno ng mga putahing pilit na ipinangangalandakan ang yaman ng mga Morales, bagaman alam ni Victoria na ang bawat pagkaing nakahain ay utang lamang sa pondong ibinigay niya. Sa gitna ng pagkain, ang tanging maririnig ay ang marahang pagtama ng mga pilak na kutsara at tinidor sa porselanang plato na naglilikha ng isang matinis na tunog sa gitna ng pilit na usapan. Napakaganda ng mga antigong florera mo, Madam Maria. Mukhang may napakagandang panlasa ang nag-ayos ng bahay na ito. Ang panimula ni Victoria habang pinagmamasdan ng isang asul na florera sa gilid. Narinig ko kasi na ang pumanaw na asawa ni Anton ay mahilig sa mga ganitong koleksyon. Sayang naman at tila napabayaan na ang ilan. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maya ay tila isang malamig na tubig na ibinuhos sa kumpas ng kanilang hapunan. Nabitawan ni Anton ang kanyang tinidor na nagdulot ng isang matigas na tunog sa gilid ng kanyang plato. Namutla si Maria habang si Lucia ay mabilis na uminom ng tubig upang itago ang kanyang pagkairita. Oh, that's nothing, Miss Reyes. Si Maya kasi ay masyadong sentimental sa mga lumang gamit. Pero ngayon, si Lucia na ang nag-aayos ng lahat. We prefer more modern things now.
Ang mabilis na pagtatanggol ni Maria, bagaman ang kanyang boses ay bahagyang nangangatog. Modern things? Or maybe things you can easily sell? Ang bulong ni Victoria sa kanyang isipan. Napansin niya ang kawalan ng ilang mahahalagang dekorasyon na alam niyang pag-aari ng kanyang ama. Malinaw na naisanglanan ng matanda ang karamihan sa mga ito upang tustusan ng kanyang sugal. Ang hapunan ay nagpatuloy sa ilalim ng isang makapal na ulap ng pagkukunwari at lihim na bangayan ni Maria at Lucia tungkol sa kung sino ang dapat masunod sa pamamalakad ng bahay. Matapos ang pagkain, nagdahilan si Victoria na kailangang gumamit ng palikuran. Sa halip na magtungo sa itinalagang lugar, dahan-dahan siyang umakyat sa ikalawang palapag. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang uling ng kanyang mga alaala. Narating niya ang dulo ng pasilyo sa tapat ng isang pinto na matagal nang hindi nabubuksan, ang kanyang dating silid. Inilapat ni Victoria ang kanyang palad sa malamig na kahoy ng pinto. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang humaplos sa isang maliit na gasgas sa may gilid ng seradura. Ang gasgas na ginawa niya gamit ang kanyang mga kuko noong gabing ikinulong siya ni Maria upang hindi makasama sa isang mahalagang pagtitipon. Isang matinding kirot ang gumapang sa kanyang dibdib, isang pagsikip ng lalamunan na tila ba ang usok ng nakaraang sunog ay muling bumabalot sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, hindi siya ang matapang na si Victoria. Siya ang sugatang si Maya na naghahanap ng hustisya sa gitna ng kadiliman. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig ang tunog ng mabibigat na hakbang mula sa kanyang likuran. Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at ibinalik ang kanyang maskara ng kawalang bahala. Paglingon niya, nakatayo si Anton sa gitna ng madilim na pasilyo. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalituhan at hinala. Anong ginagawa mo rito, Victoria? Bakit ka nandito sa tapat ng kwartong ito? Ang tanong ni Anton. Ang kanyang boses ay mababa at tila may halong takot. Lumapit si Anton. Sapat na upang maamoy ni Victoria ang alak sa hininga nito. Looking at you right now, it's like I'm looking at a ghost. Masyado kang pamilyar. Masyado mong alam ang pasikot-sikot sa bahay na ito. Who are you really? Hindi kumurap si Victoria. Sinalubong niya ang mapanuring tingin ni Anton gamit ang mga matang kasing lamig ng kamatayan. Isang tipid na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. Dahan-dahan siyang humakbang palapit kay Anton hanggang sa maramdaman nito ang kanyang presensya na tila isang mabigat na pasanin. Bakit ka natatakot, Anton? May nagawa ka bang kasalanan sa kwartong ito na kinatatakutan mong malaman ko? Ang mahinang bulong ni Victoria na nagpadala ng kilabot sa buong katawan ng lalaki. Huwag kang mag-alala. Hindi ako multo na narito para multuhin ka. Narito ako dahil gaya ng sabi ko sa opisina mo. Huminto si Victoria at lalong idiniin ang kanyang titig sa mga mata ni Anton. Tila binabasa ang bawat takot na nakatago sa kaluluwa nito. Ako ang iyong pinakamalaking nagpapautang, Anton. At narito ako para tiyaking babayaran mo ang bawat sentimo ng utang mo. Pati na ang mga utang na akala mo ay nabaon na sa limot. Naiwang nakatulala si Anton sa gitna ng pasilyo habang dahan-dahang naglalakad palayo si Victoria. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa sahig ay tila isang orasan na nagbibilang ng nalalabing oras ng kaligayahan ng pamilya Morales. Sa dilim ng mansyon, ang bawat anino ay tila bumubulong ng isang katotohanang hindi na nila matatakasan. Ang masilaw na liwanag ng mga dambuhalang chandelier sa loob ng pinaka-eksklusibong songbak sa lungsod ay tila nagbibigay ng huwad na pag-asa sa mga taong nalulunod sa bisyo. Sa gitna ng ingay ng mga makinang patuloy sa pag-ikot at ang marahang pagtama ng mga chips sa ibabaw ng luntiang tela ng mga mesa, nakaupo si Victoria Reyes
na tila isang reynang nagmamasid sa kanyang nasasakupan. Ang kanyang bawat galaw ay pinong-pino mula sa paghawak ng kanyang baso ng alak hanggang sa paglalapag ng kanyang pusta. Sa di kalayuan, namataan niya ang pakay ng kanyang pagparito. Si Maria Morales ay balisa, nanginginig ang mga daliri habang pilit na itinataya ang kanyang nalalabing pera. Ang kanyang mga mata ay dilat na dilat sa gutom para sa isang panalo na hihila sa kanya mula sa utang. Dahan-dahang lumapit si Victoria at naupo sa tabi ng matanda. Sa tulong ng kanyang mga tauhan na nakatalaga sa loob, mabilis niyang naisagawa ang plano. Sa bawat taya ni Maria na sinasabayan ng mungkahi ni Victoria, ang swerte ay tila kumampi sa matanda. Ang bawat pagtambad ng mga baraha ay nagdadala ng malaking tumpok ng pera patungo sa direksyon ni Maria. Ang tuwa sa mukha ng matanda ay hindi mapatid. Ang kanyang mga palad ay halos pawisan sa kagalakan habang hinahaplos ang mga panalo. "You seem very lucky tonight, Madam Maria." Ang malambing na bati ni Victoria habang bahagyang inilalapit ang kanyang upuan. Isang malaking tulong ito, lalo na't balita ko ay nahaharap sa hamon ang kumpanya ni Anton. Sayang naman kung ang perang ito ay mauuwi lang sa wala, lalo na kung may ibang tao sa paligid nyo na hindi tapat sa paghawak ng yaman ng pamilya. Napatigil si Maria sa pagbilang ng kanyang chips. Ang kislap ng kagalakan sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng isang madilim na hinala. "Anong ibig mong sabihin, Victoria?" Ang tanong ng matanda. Ang kanyang boses ay bumaba at puno ng pag-uusisa. "Wala naman, madam. Napansin ko lang kasi ang pamilya ni Lucia. Ang balita sa mga social circle, biglang yumaman ang mga magulang niya. Nakabili raw ng bagong lupain sa probinsya at may mga bagong negosyo pa. I just thought it was strange since Anton mentioned that things are a bit tight at home. Siguro ay napakagaling lang mag-ipon ni Lucia mula sa allowance na ibinibigay niyo sa kanya. Ang tila walang mali siya, ngunit nakakalason na dagdag ni Victoria. Ang mga salitang iyon ay nagsilbing mitya na nagliyab sa puso ni Maria. Ang pagiging sakim ng matanda ay nadaig ang anumang pagtitiwala na mayroon siya para sa kanyang manugang. Hindi na natapos ni Maria ang kanyang laro. Mabilis niyang ipinapalit ang kanyang chips sa pera at nagmamadaling lumabas ng songbak. Ang kanyang isipan ay puno na ng mga imahe ni Lucia na ninanakawan siya sa ilalim ng sarili niyang ilong. Pagkarating sa mansyon, ang katahimikan ng gabi ay tila mas lalong nagpatindi sa hinala ni Maria. Nang masiguro niyang wala si Anton at nasa loob ng banyo si Lucia, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ng mag-asawa. Ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay maingat, tila isang magnanakaw sa sariling pamamahay. Hinalughog niya ang mga lola at kabinet ni Lucia hanggang sa marating niya ang ilalim ng isang tumpok ng mga mamahaling seda sa pinakasulok ng walk-in closet. Doon, naramdaman ng kanyang mga daliri ang isang matigas na papel. Isang asul na passbook ang tumambad sa kanya. Nang buksan niya ito, halos himatayin si Maria sa nakitang halaga. Milyon-milyong piso ang nakadeposito sa ilalim ng pangalan ng ina ni Lucia. Ang bawat petsa ng deposito ay tumutugma sa mga araw na humihingi si Anton ng karagdagang pondo para sa kumpanya. Ang hindi alam ni Maria, ang passbook na yon ay isang matalinong gawa-gawa lamang ni Victoria na ipinatanim sa loob ng kwarto sa tulong ng isa sa mga katulong na nabili na ang katapatan. Eksaktong lumabas si Lucia mula sa banyo, nakasuot ng manipis na pantulog at nagpapatuyo ng kanyang buhok. Nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang kanyang biyenan na nahawak ang passbook at ang kanyang mukha ay nag-aapoy sa galit. "Anong ginagawa niyo sa mga gamit ko, Mama? Ibalik niyo sa akin iyan," ang sigaw ni Lucia. Pilit na inaagaw ang dokumento. Walang babala. Ang malakas na pagtama ng palad ni Maria sa pisngi ni Lucia ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napasandal si Lucia sa pader.
Ang kanyang pisngi ay mabilis na namula at ang kanyang paningin ay nagdilim sa sakit at gulat. Mapanlin lang ka! Ninanakawan mo kami! Ang bulyaw ni Maria, ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding puot. Habang naghihirap ang anak ko sa kumpanya, unti-unti mo palang inililipat ang pera namin sa pamilya mo. Walang hiya ka, Lucia. Mas masahol ka pa sa hayop. Hindi makapaniwala si Lucia sa akusasyon. Hindi sa kanya ang passbook na yon. Ngunit ang tindi ng galit ni Maria ay hindi nagbibigay ng pagkakataon para sa anumang paliwanag. Ang dalawang babae ay nagsimulang magpalitan ng mga masasakit na salita. Ang bawat mura at sumbat ay tila mga latigo na humahagupit sa katahimikan ng gabi. Mula sa labas ng bintana, sa dilim ng hardin, nakatayo ang isang figura na tahimik na pinagmamasdan ang nagaganap sa ikalawang palapag. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Victoria habang pinakikinggan ang pagkawasak ng relasyon ng kanyang mga kaaway. Ang binhi ng pagdududa na kanyang itinanim ay nagbunga na ng isang madugong alitan na walang sino man sa kanila ang makakatakas. Ang gabi ay dahan-dahang lumalim. Binalot ang malawak na apartment ni Victoria ng isang malamig at nakakabinging katahimikan. Matapos ang matitinding tagpo sa mansyon ng mga Morales at ang sunod-sunod na pagmamanipula sa songbak, ang adrenaline na nagpapanatili sa kanyang tindig ay tila biglang naglaho. Iniwan siyang pagod at hungkag. Nakaupo siya sa malambot na sofa, nakatingin sa malayo habang ang tanging liwanag ay nagmumula sa mga ilaw ng syudad na tumatagos sa malalaking bintana. Ang bawat pagkurap ng mga ilaw sa labas ay tila nagpapaalala sa kanya ng mga tian ng apoy na minsang lumamon sa kanyang buhay. Sa gitna ng dilim, ang anino ng mga gamit sa loob ng silid ay nagmumukhang mga halimaw mula sa nakaraan, nagpapabili sa tibok ng kanyang puso at nagpapalamig sa kanyang mga palad. Ang marahang pag-ikot ng susi sa seradura ng pinto at ang banayad na paggalaw ng mga bisagra ay nagpabalik sa kanyang ulirat. Hindi na siya kailangang lumingon pa upang malaman kung sino ang dumating. Ang bango ng luya at ang init ng bagong luto na pagkain na humahalo sa hangin ay sapat na pagkakakilanlan. Si Enrico, lumapit ang doktor bitbit ang isang tray na may mangkok ng umuusok na arroz caldo. Ang paboritong pagkaing nagbibigay sa kanya ng ginhawa nung mga panahong hindi pa siya makakain ng maayos dahil sa sugat sa kanyang lalamunan. I brought you some comfort food, Victoria. You haven't eaten since this morning, ang malumanay na sabi ni Enrico habang inilalapag ang tray sa maliit na mesa sa tapat ng dalaga. Napansin niya ang panginginig ng mga balikat ni Victoria at ang pamumutla ng mukha nito sa ilalim ng malamig na liwanag ng buwan. Dahan-dahang umupo si Enrico sa tabi niya. Sapat lamang ang distansya upang maramdaman ni Victoria ang kanyang init, ngunit hindi siya mailang. Victoria, it's okay. Safe ka na rito? Dagdag pa ng binata nang mapansin niyang tila nakatitig ang dalaga sa madilim na sulok ng silid. Kinuha ni Victoria ang kutsara, ngunit bago pa man ito makarating sa kanyang mga labi, dahan-dahan niya itong ibinaba. Enrico, nagiging katulad na ba ako nila? Ang mahinang tanong ni Victoria. Ang kanyang boses ay basag at puno ng pag-aalinlangan. Nakita ko ang mukha ni Lucia kanina nang saktan siya ni Maria. Nakita ko ang takot sa mga mata niya. Imbes na maawa, nakaramdam ako ng saya. Sinishortcut ko ang buhay nila. Pinaglalaruan ko sila. Does this make me a monster too? Nabitawan ni Victoria ang kanyang kontrol at ang unang luha sa loob ng maraming linggo ay dahan-dahang gumulong sa kanyang pisngi. Ang dusa ng paghihiganti ay tila isang lason na unti-unting kumakain sa kanyang kaluluwa. Binubura ang huling bahagi ng maya na dating puno ng pag-ibig. Tumingin si Enrico sa kanya ng may malalim na pangunawa. Hindi niya sinagot agad ang tanong. Sa halip ay dahan-dahan niyang iniabot ang kanyang kamay at banayad na hinaplos ang tuktok ng ulo ni Victoria. Ang kanyang mga daliri ay marahang dumadaan
sa mga hibla ng buhok ng dalaga. Isang haplos na puno ng pag-aalaga at respeto. You are seeking justice, Victoria. Hindi ka pumatay. Hindi ka nagnakaw. Inilalantad mo lang ang katotohanang matagal na nilang itinatago. Ang sakit na nararamdaman mo ngayon, iyan ang patunay na may puso ka pa rin. Monsters don't feel guilt, but you do. Sa gitna ng kanyang kalituhan, ang haplos ni Enrico ay tila isang angkla na humihila sa kanya pabalik sa dalampasigan mula sa isang malupit na bagyo. Dahan-dahang sumandal si Victoria at ipinatong ang kanyang ulo sa balikat ni Enrico. Naramdaman niya ang matatag na tibok ng puso ng binata at ang bango ng malinis nitong polo. Sa sandaling iyon, ang lahat ng kanyang mga plano at ang nag-aapoy na galit ay panandaliang naglaho, pinalitan ng isang matamis at tahimik na kilig na nagpapainit sa kanyang nanlalamig na katawan. Pakiramdam niya ay isa lamang siyang ordinaryong babaeng inaalagaan, malayo sa mapanghamong papel ni Victoria Reyes. Tumagal ang kanilang katahimikan habang dahan-dahang inuubos ni Victoria ang kanyang pagkain sa ilalim ng mapagkalingang tingin ni Enrico. Nang akmang kukunin na ni Enrico ang tray upang iligpit, nahagip ng kanyang paningin ang isang itim na folder na nakalabas sa bag ni Victoria. Ito ang medikal na ulat tungkol sa kalusugan ni Maria Morales na palihim niyang kinuha mula sa ospital. Napansin ni Enrico ang ilang nakababahalang resulta sa ulat, mga senyales na ang puso ng matanda ay tila isang orasang malapit nang huminto dahil sa tindi ng tensyon at galit na nararamdaman nito sa loob ng mansyon. Isang mahalagang piraso ito ng puzzle na maaaring magpabago sa bilis ng kanilang plano. Ngunit bago pa man makapagsalita si Enrico tungkol sa ulat, ang biglaang pagliwanag ng screen ng laptop ni Victoria sa ibabaw ng mesa ay umagaw sa kanilang atensyon. Isang abiso ng bagong email ang lumitaw, nagmumula sa isang hindi kilalang address. Dahan-dahang itinuon ni Victoria ang kanyang paningin sa monitor, habang ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis dahil sa kaba. Binuksan niya ang mensahe at tumambad sa kanila ang isang file ng video. Nang pindutin niya ang play, ang larawan sa screen ay nagpakita ng isang madilim na hallway ng isang mamahaling hotel. Makikita sa video si Lucia na patingin-tingin sa paligid bago mabilis na pumasok sa isang silid kasama ang isang lalaki na malinaw na hindi si Anton. Ang petsa sa video ay kahapon lamang, ang mismong araw na sinabi ni Lucia kay Anton na bibisita siya sa kanyang may sakit na ina. Nanlaki ang mga mata ni Victoria habang pinapanood ang ebidensya ng kataksilan ni Lucia. Sa gitna ng katahimikan ng apartment, ang tanging maririnig ay ang kanyang mabilis na paghinga. Ang barahan ni Lucia ay tuluyan nang nalaglag. Ngunit habang pinagmamasdan ni Victoria ang video, isang nakapanlulumong tanong ang nabuo sa kanyang isipan. Sino ang nagpadala nito? At ano ang tunay na motibo ng taong kanina pa pala sila pinapanood sa dilim? Ang malawak na bulwagan ng Marangyang Hotel ay napuno ng bango ng mga mamahaling bulaklak at ang mahinang halinghing ng mga biolin na tila isang duyan sa pandinig ng mga piling panauhin. Sa ilalim ng naglalakihang chandelier na naglalabas ng malakristal na liwanag, nakatayo si Victoria Reyes sa kanyang kulay itim na bestidong sutla na tila bumabalot sa kanyang katawan na parang isang misteryosong anino. Ang bawat sulyap ng mga tao ay nakatuon sa kanya, sa babaeng may taglay na kagandahang nakakaakit ngunit may lamig na nakakailang. Sa kanyang tabi, si Enrico ay nakatayo ng may tuwid na tindig. Ang kanyang presensya ay nagsisilbing isang hindi matitinag na kuta para sa dalaga. Ang bawat paggalaw ng mga tao sa paligid, ang pag-angat ng mga kristal na baso ng alak, at ang mahihinang usapan ay tila isang malabong background lamang sa gitna ng matalas na pagmamasid ni Victoria. Maya-maya pa, ang pagpasok ni Lucia Santos ay umagaw sa atensyon ng karamihan.
Nakasuot siya ng isang makinang na pulang bestido na tila sumisigaw ng atensyon. Bawat hakbang niya ay puno ng kayabangan habang nakasabit ang kanyang braso sa balikat ni Anton Morales. Nang makita ni Lucia si Victoria, isang mapanuyang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam ni Victoria na ang babaeng ito ay laging naghahanap ng pagkakataon upang ipagmalaki ang mga bagay na hindi naman sa kanya, upang ipakita sa mundo na siya na ang bagong reyna ng tahanang dati ay pinamumunuan ng isang babaeng itinuring nilang basura. Good evening, Victoria. I am so glad you could make it to this charity gala. Napakalaki ng maitutulong ng pera mo para sa mga nangangailangan. Ang bungad ni Lucia na may kasamang himig ng panunuya habang dahan-dawahan silang lumalapit ni Anton upang tapatan ang kintab ng presensya ni Victoria. Hindi agad sumagot si Victoria. Ang kanyang paningin ay tila napako sa isang bagay na nakapulupot sa leeg ni Lucia. Isang gintong kwintas na may pendant na hugis puso at napapalamutian ng mga antigong brilyante. Ang kanyang hininga ay panandali ang napatigil, ang kanyang puso ay tila isang ibon na nagpipilit kumawala sa loob ng isang masikip na hawla dahil sa matinding pagkabigla. Iyon ang kwintas ng kanyang yumaong ama. Ang kwintas na iniregalo sa kanyang ina at ipinamana sa kanya noong siya ay ikasal. Ang huling bagay na tila isang halimaw na hinablot ni Anton mula sa kanyang leeg habang siya ay namimilipit sa dusa sa gitna ng nagliliyab na opisina. 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay naging kasing lakas ng isang tambol na tanging siya lamang ang nakakarinig sa loob ng kanyang sariling diwa. Ang matinding puot ay gumapang sa kanyang buong katawan, tila isang apoy na mas mainit pa kaysa sa apoy na sumunog sa kanyang balat noon. Ngunit sa kabila ng nagniningas na galit, na tila nagnanais sumabog, na natiling kalmado ang kanyang anyo. Isang napakaganda at rurok na ngiti ang sumibol sa kanyang mga labi, isang maskara na walang sino man ang makakatarok sa lalim ng dusa na itinatago nito sa ilalim ng balat. Ang ganda ng kwintas mo, Lucia. It looks very personal. Ang malumanay na sabi ni Victoria habang dahan-dahang itinaas ang kanyang baso ng alak. May kasaysayan ba ang pirasong yan? Mukhang napakaluma na nito pero napakakinang pa rin. Natuwa si Lucia sa napansing atensyon sa kanyang alahas. Hinaplos niya ang pendant ng may labis na pagmamalaki, iniaangat ang kanyang baba upang lalong ipakita ang kinang nito. Oh, this? Thank you. This is a custom-made piece from Europe. Ibinigay ito sa akin ni Anton bilang simbolo ng wagas niyang pagmamahal sa akin. He said, I deserve only the finest and most unique things in the world. Ang pagmamalaki ng babae habang ang kanyang boses ay tila isang matalim na karayom na tumutusok sa sugatang puso ni Victoria. Isang custom-made piece mula sa Europe? Ang kasinungalingang yon ay nagdulot ng isang mapait na lasa sa lalamunan ni Victoria. Tinitigan niya si Anton na nakatayo sa likod ni Lucia, na ngayon ay tila naiilang at hindi makatingin ng diretso sa kanya. Ang lalaking ito ay hindi lamang nagnakaw ng kanyang kinabukasan, kundi pati na rin ang huling alaala ng kanyang ama, at ibinigay ito sa kanyang kerida bilang isang tropeyo ng kanilang kataksilan. Ang kawalang hiyaan ng lalaking ito ay tila walang hangganan. Binaboy pati ang mga bagay na itinuturing niyang sagrado. Sa bawat segundong lumilipas, ang pagkakakapit ni Victoria sa kanyang baso ng alak ay lalong humihigpit, hanggang sa ang kanyang mga daliri ay maging kasing puti ng papel sa tindi ng puwersa. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa kanyang sariling palad upang pigilan ang pagsabog ng kanyang emosyon sa harap ng maraming tao. Ang bawat salita ni Lucia ay tila isang sampal na nagpapaalala sa kanya ng bawat patak ng dugo na dumanak sa sahig ng opisina noong gabing siya ay iniwan nilang mamatay. Mabilis na lumapit si Enrico at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa likod ni Victoria.
Isang tahimik na paalala na manatiling matatag at huwag hayaang lamunin ng galit ang kanyang luhika. Sa pamamagitan ng banayad na haplos na yon, naramdaman ni Victoria ang suporta ng tanging lalaking hindi siya tinalikuran sa gitna ng dilim. Huminga siya ng malalim, pinalis ang lahat ng bakas ng kahinaan sa kanyang mukha, at lalong pinatingkad ang kanyang nangiti na tila isang talim na handang humiwa. I see. How romantic, Anton. Napaka-thoughtful mo palang asawa, ang makahulugang sabi ni Victoria habang diretsong nakatingin sa mga mata ni Anton. Isang matalim na titig na tila ba hinihiwa ang bawat bahagi ng kaluluwa ng lalaki hanggang sa ito ay manginig sa takot. Nang gabing iyon, matapos ang pagtitipon, habang nasa loob sila ng sasakyan pabalik sa kanyang apartment, ang katahimikan ni Victoria ay mas nakakatakot kaysa sa anumang sigaw ng galit. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan. Ang imahe ng kwintas sa leeg ni Lucia ay patuloy na sumasariwa sa kanyang isipan na parang isang pelikulang ayaw huminto. Ang bawat pagkurap ng kanyang mga mata ay tila nagpapakita ng mukha ng kanyang ama na tila humihingi ng katarungan para sa mga ninakaw nilang dangal. Freeze everything, Enrico. Putulin mo na ang lahat ng mga pondo na ipinapasok natin sa mga subsidiary nila. I want all their assets frozen by tomorrow morning. Ayoko nang maghintay pa ng kahit isang araw. Ang malamig na utos ni Victoria. Ang kanyang boses ay walang anumang emosyon, ngunit puno ng isang pangakong wawasak sa lahat ng kanilang itinatag. Inilabas ni Enrico ang kanyang telepono at mabilis na nag-type ng mensahe sa kanilang financial team upang ipatupad ang utos. Habang ginagawa niya ito, dahan-dahan niyang kinuha ang kamay ni Victoria at hinawakan ito ng mahigpit. Sinusubukang ibahagi ang kanyang lakas. Victoria, are you sure about this? Once we do this, there is no turning back. Magkakagulo ang buong Morales Group bukas, ang mahinahong paalala ng doktor na punong-puno ng pag-aalala. Tumingin si Victoria sa labas ng bintana, kung saan ang mga ilaw ng kalsada ay mabilis na naglalaho habang bumibilis ang takbo ng sasakyan sa gitna ng gabi. Isang matalim na ngiti ang muling sumilay sa kanyang mga labi. Isang ngangiting nagpapahiwatig ng katapusan ng isang mahabang paghihintay para sa tamang pagkakataon. They did not give me a choice 5 years ago, Enrico. Itinapon nila ako sa apoy habang suot ko ang kwintas na yon at ninakawan ako ng pagkakataong maging ina. Ngayon, sisiguraduhin kong ang apoy ng sarili nilang kasakiman ang tutupok sa kanila hanggang sa wala nang matira kahit abo sa kanilang mga pangalan. Ang tunog ng pagdating ng isang bagong abiso sa telepono ni Victoria ay bumasag sa katahimikan ng sasakyan. Isang ulat mula sa bangko ang nagsasabing ang proseso ng pag-freeze niyang mga account ay nagsimula na at wala ng pondo ang maaaring ilabas ng pamilya Morales. Sa bawat segundong lumilipas, ang imperyo ng mga Morales ay unti-unti nang naglalaho sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga kasalanan. Ngunit habang lumalapit ang kanilang pagbagsak, hanggang saan kaya ang kayang gawin ni Anton kapag naramdaman na niya ang malamig na talim ng katarungan na dahan-dahang humahati sa kanyang leeg? Ang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana ng opisina ni Anton ay hindi nagdala ng init, kundi isang malamig na pangitain ng katapusan. Ang bawat pagtama ng mga boses mula sa ibaba ng gusali ay tila mga alon na humahampas sa pundasyon ng kanyang pagkatao. Mula sa kanyang bintana, nakita ni Anton ang kumpol ng mga tao, ang mga kontraktor at supplier na dating nakayuko sa kanyang harapan, na ngayon ay sumisigaw at may hawak na mga placard ng pagtutol. Ang panginginig ng mga salamin sa bawat sabay-sabay na hiyaw ng mga ito ay nagsilbing babala na ang pader na naghihiwalay sa kanya sa kahihiyan ay unti-unti nang bumibigay. Nanginginig ang mga daliri ni Anton habang pilit na pinipindot ang mga keys sa kanyang computer. Ngunit sa bawat pagsubok niyang pumasok sa system ng bangko, isang pulang babala ang lumilitaw sa screen na nagsasabing ang lahat ng kanyang mga account ay pansamantalang hindi magagamit. Ang kanyang hininga
ay naging mababaw at mabilis, habang ang malalamig na butil ng pawis ay naglandas mula sa kanyang noo patungo sa kanyang mamahaling polo. Ang bawat tseke na kanyang ibinigay ay bumabalik na walang pondo, tila mga tuyong dahon na walang halaga sa gitna ng unos. Ang imperyong binuo niya sa pamamagitan ng panlilinlang at pagnanakaw sa sariling asawa ay naglalaho na sa kanyang mga kamay, gaya ng usok na nilalamon ng hangin. Sa gitna ng kanyang kawalan ng pag-asa, isa lamang ang pangalang pumasok sa kanyang isipan: si Victoria Reyes, ang babaeng tanging may hawak ng susi sa kanyang kaligtasan. Gamit ang nanginginig na kamay, dinial ni Anton ang numero ng dalaga. Ang bawat mahabang tunog ng pagring sa kabilang linya ay tila isang hatol ng bitay na nagpapahaba sa kanyang pagdurusa. "Hello, Victoria. Please, kailangan mo akong tulungan. Ang mga bangko, ini-freeze nila ang lahat ng accounts ko. Ang mga suppliers ay nasa labas na ng opisina ko. I do not know what to do. Please, kailangan ko ng fund injection ngayon din." Ang basag at nagmamakaawang tinig ni Anton. Ang kanyang pride ay tuluyan ng nadurog sa harap ng panganib ng pagkakulong. Isang mahabang katahimikan ang sumalubong sa kanyang pagsusumamo. Sa kabilang linya, nararamdaman ni Anton ang lamig na nagmumula kay Victoria. Isang lamig na tila ba tumatagos sa signal ng telepono. Nang magsalita ang dalaga, ang bawat salitang binitawan nito ay tila mga matatalim na piraso ng yelo na ibinabaon sa kanyang sugatang dangal. "Why are you calling me Anton? You sound so pathetic." Ang negosyo ay para sa mga taong marunong humawak ng responsibilidad, hindi para sa mga taong puro salita lang. Business has no room for the weak and useless. Ang malamig at walang emosyong tugon ni Victoria. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ni Anton. Naalala niya ang gabing iyon sa nagliliyab na opisina. Ang mga huling salitang binitawan niya kay Maya bago niya ito iwan sa gitna ng apoy. Ang mismong mga salita ng pangungutya na ginamit niya upang tapakan ang pagkatao ng kanyang asawa ay ngayon ay bumabalik sa kanya bilang isang sumpa. "Victoria, please! You can't do this to me. Magkakasosyo tayo. Isusuko ko na ang lahat ng shares ko basta iligtas mo lang ang pangalan ko." Ang sigaw ni Anton na tila isang taong nalulunod na pilit na kumakapit sa isang matalim na talim. "I'm sorry, Mr. Morales, but I don't partner with losers. Like you said once, everything has an end. And yours starts today?" Ang huling pahayag ni Victoria bago ang biglaang pagkaputol ng linya ay nag-iwan ng isang patay na tunog sa pandinig ni Anton. Ibinagsak ni Anton ang telepono sa mesa. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa takot at galit habang napagtatanto na ang babaeng inaasahan niyang magliligtas sa kanya ang siya palang maglulubog sa kanya sa hukay. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Morales, isang kakaibang aktibidad ang nagaganap. Sa halip na magluksa o mag-isip ng paraan upang tulungan si Anton, abala si Lucia sa paghahalughog sa kanilang silid. Ang bawat mamahaling alahas, ang mga relo, at ang mga bundle ng cash na itinago niya mula sa allowance ni Anton ay mabilis niyang isinisilid sa isang malaking itim na maleta. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalala para sa lalaking nagbigay sa kanya ng lahat. Sa halip, ang tanging makikita ay ang malamig na kalkulasyon ng isang taong handang lisanin ang lumulubog na barko. Walang saysay na manatili rito kung wala na siyang pera. "I need to save myself," ang pabulong na sabi ni Lucia habang mabilis na isinasara ang zipper ng maleta. Ang bawat piraso ng hiyas na kanyang kinuha ay tila mga pako na itinatanim niya sa kabaong ng kanyang relasyon kay Anton. Ang katapatan ay isang luho na hindi kayang bayaran ng isang taong bankrupt, at para kay Lucia, ang kanyang sariling kaligtasan ang tanging mahalaga. Habang hinihila ni Lucia ang kanyang maleta patungo sa pinto, hindi niya napansin ang isang aninong nakatayo sa madilim na pasilyo, naghihintay ng tamang pagkakataon upang harangin ang kanyang pagtakas.
Ang bawat hakbang ni Lucia sa makinis na sahig ay naglilikha ng isang matigas na tunog na tila nagbibilang ng nalalabing sandali ng kanyang kalayaan. Ang Imperyong Morales ay hindi lamang gumuho sa aspeto ng salapi, kundi pati na rin sa pundasyon ng kanilang mga huwad na relasyon. Iniiwan silang lahat na mag-isa sa gitna ng darating na katarungan. Ang loob ng mansyon ng mga Morales na dating simbolo ng karangyaan ay tila naging isang madilim na arena ng mga naglalabanang hayop. Ang bawat sulok ng bahay ay nababalot ng tensyong kayang pumutol sa hininga ng sino mang makasaksi. Sa gitna ng pasilyo sa ikalawang palapag, mabilis na hinihila ni Lucia ang kanyang malaking itim na maleta. Ang kanyang mga mata ay patingin-tingin sa bawat pinto na tila isang magnanakaw na nagmamadaling lisanin ang pinangyarihan ng krimen. Ngunit bago pa man niya marating ang dulo ng hagdan, isang matigas na figura ang humarang sa kanyang daraanan. Si Maria Morales, na ang mukha ay namumutla sa galit at ang mga mata ay nanlilisik sa puot, ay nakatayo ng tuwid habang mahigpit na nakakapit sa hawakan ng kanyang baston. Ang pagbagsak ng mabigat na maleta sa sahig ay lumikha ng isang matigas na tunog na tila yumanig sa pundasyon ng bahay. Walang pasintabing hinarang ni Maria ang pinto. Ang kanyang boses ay nanginginig sa matinding emosyon habang dinuduro ang kanyang manugang. Akala mo ba ay makakatakas ka ng ganoon na lamang? Mapanlin lang ka, Lucia. Pagkatapos mong ubusin ang lahat ng meron kami, iiwan mo ang anak ko sa gitna ng ganitong kaguluhan. Ang bulyaw ng matanda, ang bawat salita, ay punong-puno ng pagkamuhi. Hindi na nagawang itago ni Lucia ang kanyang tunay na kulay. Isang mapanuyang halakhak ang kumawala sa kanyang mga labi, isang tunog na walang bakas ng respeto o pagmamahal. Why should I stay, Maria? Bankrupt na kayo. Wala na akong mapapala sa pamilyang ito. At wag mo akong sisihin sa pagbagsak nyo dahil kayo ang kusang sumira sa sarili nyo. Ang matalim na sagot ni Lucia habang pilit na tinutulak ang matanda upang makadaan. Nagkaroon ng isang marahas na pagbubuno sa pagitan ng dalawang babae. Ang bawat paghatak sa buhok at pagtulak sa mga balikat ay naglalabas ng isang matinding puot na matagal nang nakabaon sa kanilang mga dibdib. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, ang mga mamahaling florera sa gilid ay nahulog at nadurog sa sahig. Nagkalat ang mga piraso ng kristal na tila mga kristal na luha ng kanilang naglalahong yaman. Sa gitna ng kaguluhan, dumating si Anton na galing sa opisina. Ang kanyang hitsura ay gulo-gulo at amoy alak, sapat na upang makita ang kanyang ganap na pagkatalo. Magsitigil kayo, ang sigaw ni Anton, ngunit ang kanyang boses ay tila isang mahinang ihip ng hangin sa gitna ng bagyo. Napatingin si Maria sa kanyang anak. Ang kanyang puso ay nadudurog sa awa habang sinisisi si Lucia sa lahat ng nangyari. Kasalanan mo ito. Kung hindi dahil sa iyo, hindi mawawala ang lahat. Tala kaming itinira mo. Sana ay pinanatili ko na lang si Maya kaysa sa isang tulad mong ahas. Ang panggigigil na sabi ni Maria. Ang pagbanggit sa pangalan ni Maya ay tila isang mitya na sumabog sa loob ni Lucia. Sa tindi ng galit, lumapit siya ng malapit sa mukha ni Maria. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa katotohanang nais niyang isumbat. Oh, ngayong wala na kayong pera, biglang naging mabuti si Maya sa paningin mo? Maria, huwag kang magmalinis. Ikaw ang nag-utos kay Anton na sunugin ang syuong na iyon. Ikaw ang nagsabi na kailangan nating makuha ang insurance money para mabayaran ang utang mo sa sugal. Huwag mong isisi sa akin ang pagiging mamamatay tao niyo. Ang bulyaw ni Lucia na nagpatahimik sa buong mansyon, sa kabilang bahagi ng lungsod, sa loob ng isang madilim na sasakyan na nakaparada sa tapat ng mansyon, nakasuot ng headphones si Victoria Reyes. Sa pamamagitan ng maliit na listening device na itinimbre sa loob ng bag ni Lucia, malinaw na narinig ni Victoria ang bawat salitang binitawan ng babae. Ang kanyang buong katawan ay biglang naging kasing lamig ng yelo.
Ang kanyang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa braso ni Enrico na nakaupo sa kanyang tabi. Ang bawat luhang dahan-dahang pumatak sa kanyang pisngi ay may dalang bigat ng isang katotohanang mahirap tanggapin. Hindi lamang si Anton ang nagtaksil sa kanya, maging ang matandang babaeng itinuring niyang parang tunay na ina ay may itinatagong papel sa lahat ng nangyari sa kanyang buhay. Naramdaman ni Enrico ang matinding panginginig ni Victoria. Dahan-dahan niyang inalis ang headphones mula sa tenga ng dalaga at mahigpit na niyakap ang mga balikat nito. "Victoria, huminga ka. Nandito ako," ang pabulong na sabi ng doktor. Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Ngunit para kay Victoria, ang mundo ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang bawat hibla ng kanyang pag-asa na baka may maliit pang kabutihan sa puso ni Maria ay tuluyan ng naputol. Nabalik ang atensyon ng lahat sa loob ng mansyon nang ang sunod-sunod na marahas na pagtama ng matigas na bagay sa pintong kahoy ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Sa labas ng tarangkahan, makikita ang mga sasakyan ng pulis na may mga umiikot na ilaw na nagbibigay ng asul at pulang liwanag sa madilim na paligid. Ang mga awtoridad ay dumating na upang isagawa ang warrant of seizure sa lahat ng ari-arian ng pamilya Morales. Sa gitna ng kaguluhan ni Maria, Anton at Lucia, ang pagbukas ng tarangkahan at ang pagpasok ng mga pulis ay nagsilbing huling tuldok sa kanilang maling panunungkulan. Habang pinapanood ni Victoria ang mga kaganapan mula sa monitor ng kanyang laptop, isang matalim na tanong ang namuo sa kanyang isipan. Ngayong alam na niya ang buong katotohanan, sapat na ba ang pagkakulong ng mga ito upang mahilom ang sugat na iniwan nila sa kanyang kaluluwa o kailangan pa niyang makita ang ganap nilang pagkawasak bago siya makahanap ng tunay na kapayapaan? Ang gabi ng engrandeng pagtitipon para sa kawanggawa ay napuno ng nakasisilaw na ningning ng mga mamahaling hiyas at ang halimuyak ng pinaka-eksklusibong pabango sa bansa. Sa loob ng malawak at marangyang bulwagan, ang bawat kislap ng mga kristal na baso at ang mahinang himig ng orkestra ay tila isang balabal na nagtatago sa nagbabadyang unos. Sa gitna ng karamihan, si Anton Morales ay pilit na nag-aayos ng kanyang kurbata, bagaman ang kanyang mga mata ay hindi mapakali at ang kanyang mga palad ay basang-basa ng malamig na pawis. Ang bawat hakbang niya patungo sa kinaroroonan ni Victoria Reyes ay tila paglalakad sa isang manipis na lubid sa ibabaw ng bangin. Nang marating niya ang dalaga, ang kanyang boses ay nanginginig sa tindi ng desperasyon na wala na ang lahat ng kayabangan ng isang matagumpay na negosyante. "Victoria, please! I am begging you. Ito na ang huling pagkakataon ko. Ang kumpanya, ang pangalan ng pamilya ko, lahat ay nakasalalay sa iyo ngayon. I'll do anything. Just give us the fun injection tonight," ang pagsusumamo ni Anton habang pilit na humahawak sa braso ni Victoria. Dahan-dahang inalis ni Victoria ang kamay ni Anton mula sa kanyang braso. Ang kanyang mukha ay kasing lamig ng marmol na sahig na kanilang kinatatayuan. Tinitigan niya ang lalaki ng may halong pandidiri na itinatago sa likod ng isang mapanuyang ngiti. "Sasalbahin ko ang kumpanya mo, Anton. Ngunit may isang kondisyon. Gusto kong ikaw ang nanay mo at si Lucia ay tumayo sa gitna ng entablado mamaya. Gusto kong humingi kayo ng tawad ng buong pagpapakumbaba sa lahat ng stockholders at sa publiko, sa lahat ng kasalanang ginawa niyo sa kumpanya. Pagkatapos niyon, pipirmahan ko ang kontrata." Ang banta ng ganap na pagkawasak ng kanilang reputasyon ay naging isang matigas na tinik sa lalamunan ni Anton. Ngunit ang takot na mabulok sa bilangguan dahil sa mga utang at panloloko ay mas matimbang kaysa sa kanyang natitirang dignidad. Mabilis niyang nilapitan si Maria Morales na noon ay abala sa pagkain ng mga mamahaling putahe sa gilid. Nang marinig ng matanda ang kondisyon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa tindi ng hiya. Ngunit ang kanyang pagiging sakim ay muling namayani. "Para sa pera, Victoria. Kahit anong kahihiyan ay lulunukin ko," ang pabulong na sagot ni Maria habang mahigpit na nakakapit sa kanyang bag
na tila iyon ang kanyang huling sandigan. Dumating ang takdang oras. Ang entablado ay napuno ng matatalas na liwanag ng mga spotlight na tila naglalantad sa bawat dumi at kapintasan ng mga taong nakatayo roon. Si Anton, Maria at Lucia ay nakahanay sa gitna. Ang kanilang mga ulo ay bahagyang nakayuko habang ang daan-daang mga mamamahayag ay nakatuon ang kanilang mga lente sa kanila. Ang bawat pagkutitap ng mga kamera ay tila mga kidlat na bumibiyak sa kanilang huwad na katahimikan. Sa harap ng mikropono, nagsimulang magsalita si Anton ng mga salitang isinulat para sa kanya. Humihingi ng paumanhin sa mga pagkakamali ng pamunuan. Dahan-dahang umakyat si Victoria Reyes sa entablado. Ang tunog ng kanyang mga takong na tumatama sa kahoy na sahig ay naglikha ng isang mabigat na atmosfera na nagpatahimik sa buong bulwagan. Hawak niya ang gintong ballpen at ang kontrata na inaasahan ng mga Morales na magiging kaligtasan nila. Ngunit sa halip na ilapat ang panulat sa papel, tumigil si Victoria at tumingin sa likuran ng bulwagan. Isang makahulugang senyas ang ibinigay niya kay Enrico na nakatayo sa control booth. Ang malaking digital screen sa likuran ng entablado ay biglang nagliwanag. Ang mga panauhin ay napasinghap nang ang larawan sa screen ay magpakita ng isang madilim na tagpo sa loob ng opisina ni Anton 5 taon na ang nakalilipas. Ang audio na nakuha mula sa mga tagong recorder ni Enrico ay pumailan lang sa buong bulwagan. Ang boses ni Maria Morales ay malinaw na narinig ng lahat, nag-uutos kay Anton na sunugin ang siyong at pabayaan ang kanyang manugang sa loob upang makuha ang insurance money. Sumunod ang boses ni Lucia na tumatawa habang pinaplano ang kanilang kinabukasan gamit ang perang ninakaw sa isang taong nag-aagaw buhay. Ang katahimikan sa loob ng bulwagan ay naging kasing tigas ng yelo. Ang bawat tao ay nakatitig sa screen nang may matinding pangingilabot at pandidiri. Si Maria ay halos himatayin sa tindi ng kahihiyan. Ang kanyang mga tuhod ay nangangatog habang pilit na humahawak sa podium. Si Lucia ay nagtakip ng mukha. Sinusubukang umiwas sa mga kamera na ngayon ay lalong naging agresibo sa pagkuha ng kanilang bawat reaksyon. Hinarap ni Victoria ang 3 tao na ngayon ay tila mga basang sisiw sa gitna ng entablado. Ang kanyang boses na pinalakas ng mikropono ay tila isang hatol ng kamatayan na umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng gusali. Akala niyo ba ay mabubuhay kayo ng payapa sa ibabaw ng mga abo ng taong pinatay niyo? Sa gitna ng kaguluhan, isang matinding galit ang sumiklab sa mga mata ni Anton. Nawala na ang kanyang katinuan dahil sa matinding kahihiyang tinatamasa sa harap ng buong bansa. Who are you? Anong karapatan mong sirain kami ng ganito? Ang sigaw ni Anton habang akmang lulundagin si Victoria. Dahan-dahang itinaas ni Victoria ang kanyang kamay at tinanggal ang kanyang malaking itim na sunglasses. Ang kanyang mga mata, na puno ng malamig na apoy at matinding katarungan, ay diretsong tumitig sa nanlilisik na mga mata ni Anton. Ang pagtatama ng kanilang mga paningin ay nagdulot ng isang matinding kilabot sa buong katawan ng lalaki. Tila ba nakakita siya ng isang multo na bumangon mula sa kanyang pinakamalalim na bangungot. Ako si Maya, at narito ako upang tapusin ang sinimulan niyo sa apoy. Ang malamig na deklarasyon ni Victoria Reyes na nagpabagsak sa huling haligi ng katinuan ng pamilya Morales. Nang bawat pintig ng katahimikan sa loob ng malawak na bulwagan ay tila naging kasing talim ng labaha, humihiwa sa huling hibla ng pagkatao ng mga Morales. Ang pahayag ni Victoria Reyes na siya ang babaeng itinapon nila sa apoy 5 taon na ang nakalilipas ay nagdulot ng isang matinding pagyanig na hindi kayang tapatan ng anumang lindol. Ang mga panauhin ay tila naging mga estatwa. Ang kanilang mga mata ay dilat sa pangingilabot habang nakatitig sa mukha ng babaeng bumangon mula sa kanyang sariling abo. Si Anton Morales ay dahan-dahang napaatras. Ang kanyang mga binti ay nangangatog hanggang sa mawalan siya ng balanse.
at mapaupo sa malamig na sahig ng entablado. Ang kanyang muka ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga labi ay nanginginig habang pilit na bumubuo ng mga salitang hindi lumalabas sa kanyang lalamunan. Hindi ito totoo. Patay ka na. I saw you. I locked the door. Ang paos at basag na bulong ni Anton, ang kanyang katinuan ay unti-unti nang bumibigay sa harap ng katotohanang hindi niya matanggap. Ang bawat sulyap niya kay Maya ay tila isang muling pagdanas ng init ng apoy. Isang multo na ngayon ay buhay na buhay at naniningil sa bawat patak ng dugo na dumanak noon. Sa tabi niya, si Maria Morales ay nakaranas ng isang matinding dagok na mas masakit pa kaysa sa anumang pisikal na sugat. Ang rurok ng kahihiyan, ang hiyang-hiya sa harap ng mga taong dati ay tinitingala siya, ay naging isang matinding puwersa na sumakal sa kanyang mahinang puso. Ang kanyang mukha ay biglang nangiwi, ang kaliwang bahagi ng kanyang mga labi ay tumabingi habang ang kanyang dila ay hindi na makabuo ng anumang malinaw na tunog. Ang baso ng alak na hawak niya ay dahan-dahang nadulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at bumagsak sa sahig, nagkalat ang mga piraso ng kristal at ang pulang likido na tila sariwang dugo. Ang matanda ay dahan-dahang bumagsak. Ang kanyang katawan ay naging paralisado sa tindi ng stroke na dulot ng kanyang sariling kasamaan at kahihiyan. Si Lucia naman ay pilit na gumagapang patungo sa gilid ng entablado. Sinusubukang magtago sa likod ng mga kortina upang makatakas sa mga lente ng kamera na tila mga mata ng humahatol na Diyos. Ngunit bago pa man niya marating ang labasan, hinarang na siya ng 2 opisyal ng pulisya. Ang malamig at matigas na metal ng posas ay mabilis na pinalibot sa kanyang mga kamay. Isang tunog ng pagsara ng kanyang kalayaan na umalingaw-ngaw sa gitna ng bulwagan. Walang nagawa si Lucia kundi ang umiyak nang walang tunog. Ang kanyang muka ay nakabaon sa kanyang mga palad habang hinihila siya palayo sa karangyaang ninakaw lamang niya. Sa gitna ng kaguluhan, muling tumayo si Anton. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa isang uri ng kabaliwan na wala ng lunas. Nakakita siya ng isang matalim na piraso ng kristal mula sa nabasag na baso ni Maria. Gamit ang mabilis na pagkilos ng isang taong wala nang mawawala, dinampot niya ito at sumugod patungo kay Victoria. Mamatay ka na! Mamatay ka na uli! Ang hiyaw ni Anton na puno ng puot. Ngunit bago pa man makalapit si Anton, mabilis na humarang si Enrico sa harap ni Victoria. Ang matatag na mga braso ng doktor ay naging isang kuta na nagligtas sa dalaga. Buong lakas na kinaltag ni Enrico ang kamay ni Anton, na naging sanhi ng pagtalsik ng piraso ng kristal patungo sa malayo. Sa loob ng ilang segundo, napatumba ni Enrico ang lalaking sumira sa buhay ni Maya. Pinipigilan ito sa sahig hanggang sa dumating ang mga pulis upang tuluyan itong posasan. Hinarap ni Victoria si Anton na ngayon ay nakadapa at umiiyak sa sahig ng entablado. Ang mukha ay basang-basa ng luha at laway. Ang matapang na si Victoria ay muling naging ang sugatang si Maya sa loob ng isang sandali. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang pinagmamasdan ang lalaking minsang naging buo niyang mundo. Hindi galit ang nararamdaman niya, kundi isang malalim na awa para sa isang taong naging halimaw dahil sa kasakiman. Tapos na, Anton. Wala ka nang masasaktan pa. Ang mahinang bulong ni Victoria. Ang kanyang boses ay tila isang panalangin ng pagpapalaya. Ang pagpasok ng mga paramedic sa bulwagan at ang asul at pulang liwanag mula sa mga sasakyan sa labas na tumatagos sa mga bintana ay nagsilbing huling hudyat ng pagbagsak ng imperyo ng mga Morales. Ang tunog ng mga gulong ng stretcher na inilalabas ang paralisadong si Maria at ang matigas na paghakbang ng mga pulis na hinihila si Anton at Lucia ay naging isang malungkot na simponya ng katarungan. Sa gitna ng nag-aalab na mga flash ng kamera, nakatayo si Victoria at Enrico, magkahawak kamay
habang pinapanood ang paglisan ng mga taong minsang naging bangungot ng kanilang mga buhay. Ang katarungan ay hindi lamang dumating sa anyo ng batas, kundi sa anyo ng ganap na pagkawasak ng dignidad ng mga taong hindi marunong magmahal. Ang malamig na rehas ng bilangguan ay nagsilbing huling hantungan ng kanilang kasakiman. Sa loob ng siksikan at mainit na selda, ang tanging maririnig ay ang matatalim na sumbatang nagmumula kina Anton at Lucia. Ang pag-ibig na dati ay puno ng tamis at pagnanasa ay tuluyan ng naging lason na sumisira sa kanilang pagkatao. Walang tigil ang paghagulhol ni Lucia habang idinuduro ang nanlulumong si Anton sa kabilang panig ng rehas. Kasalanan mo ang lahat ng ito. You promised me a perfect life, pero look at us now. Mabulok tayo rito dahil sa kahangalan mo. Ang bulyaw ni Lucia, ang kanyang boses ay paus na sa tindi ng galit at takot. Hindi na sumasagot si Anton. Nakatulala lamang siya sa maruming semento. Tila binibilang ang bawat segundo ng kanyang habambuhay na pagdurusa sa ilalim ng bigat ng kanyang mga kasalanan. Malayo sa ingay ng kulungan, ang isang maliit at madilim na kwarto sa isang pampublikong pasilidad para sa mga may sakit ay naging piping saksi sa kalunos-lunos na kalagayan ni Maria Morales. Ang matandang dati ay nagahari sa mansyon ay nakahiga ngayon sa isang manipis na kama. Ang kanyang buong katawan ay paralisado at walang kakayahang gumalaw. Ang tanging buhay sa kanya ay ang kanyang mga mata na ngayon ay dilat na dilat sa tindi ng pagsisisi at takot. Ang bawat pagtulo ng likido mula sa swero ay tila isang orasan na nagpapaalala sa kanya ng kanyang kalungkutan. Walang dumadalaw, walang nag-aalaga, kundi ang mga nurse na mabilis ang pagkilos dahil sa dami ng pasyente. Ang katahimikan ng kanyang paligid ay mas masakit pa kaysa sa anumang sampal. Isang parusang siya mismo ang gumuhit nang itaboy niya ang tanging taong tunay na nagmahal sa kanya, habang ang kanyang mga kaaway ay nagbabayad na. Dahan-dahang humakbang si Victoria Reyes sa loob ng kanyang lumang tahanan. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya si Victoria. Siya na muli, si Maya. Ang paghaplos niya sa mga alikabok sa ibabaw ng piano ng kanyang ama ay naghatid ng isang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ngunit kasunod nito ay isang malalim na ginhawa. Nabawi na niya ang lahat. Ang bawat titulo ng lupa, ang mga dokumento ng kumpanya at ang dangal ng pamilya Reyes ay muli nang nasa kanyang mga kamay. Ngunit higit sa material na bagay, ang pinakamahalagang tagumpay ni Maya ay ang muling paghahanap sa kanyang sarili sa gitna ng pagkawasak. Naglakad si Maya patungo sa isang tahimik at luntiang bahagi ng sementeryo, malayo sa mga mararangyang puntod. Sa harap ng isang maliit at simpleng marmol na lapida, dahan-dahan siyang lumuhod. Nakaukit doon ang isang pangalang tanging sa puso lamang niya nabubuhay. Inilapag niya ang isang kumpol ng sariwang puting daisy. Ang mga talulot nito ay dahan-dahang hinahaplos ng banayad na hangin. Ang mga luha ni Maya ay pumatak sa damuhan, hindi na bilang tanda ng pait, kundi bilang isang pagpapaalam. Anak ko, tapos na ang laban ni Mami. Malaya na tayo, ang mahina at nanginginig niyang bulong habang hinahaplos ang malamig na bato. Sa bawat patak ng kanyang luha, naramdaman ni Maya ang unti-unting pagpawi ng bigat sa kanyang lalamunan. Tila ba ang kaluluwa ng kanyang anak ay nagbigay ng isang huling yakap bago tuluyang lumipad patungo sa liwanag. Tumayo si Maya at pinagpagan ang kanyang damit. Ang bawat paghinga niya ay mas malalim na ngayon, mas malaya at puno ng kapayapaan. Sa kanyang pagtalikod mula sa puntod, nakita niya ang isang figura na nakatayo sa ilalim ng isang malaking puno ng nara. Si Enrico. Nakatingin ang doktor sa kanya ng may banayad na ngiti. Ang kanyang mga mata ay naglalabas ng init na tila sumasalubong sa lamig ng hapon. Ang bawat hakbang ni Maya patungo sa lalaki ay tila paglalakad patungo sa isang kinabukasang hindi na niya inakalang darating pa.
Ngunit habang papalapit siya kay Enrico, isang mahalagang tanong ang nanatili sa hangin. Handa na nga ba ang kanyang puso na muling tumibok para sa isang bagong simula? O ang mga pilat ng nakaraan ay mananatiling hadlang sa ligayang matagal na niyang ipinagkait sa sarili? Ang sikat ng araw na dahan-dahang sumisilip sa pagitan ng mga matatayog na gusali ng lungsod ay hindi na nagdadala ng takot o bigat sa kalooban ni Maya. Sa harap ng isang bagong kumpunihing gusali, nakatayo ang isang malaking karatula na may nakasulat na Reyes Foundation, pag-asa para sa kababaihan. Ang pagbukas ng mga pinto ng gusaling ito ay hindi lamang simbolo ng kanyang tagumpay sa negosyo, kundi isang pangako na wala ng ibang babaeng dadaan sa impyernong kanyang kinasadlakan nang walang mahihilingang tulong. Ang bawat pagbati ng mga panauhin at ang marahang pagputol sa ribon ay naghatid ng isang uri ng ligaya na hindi kayang tapatan ng anumang material na yaman. Sa gitna ng kumpol ng mga tao, isang pamilyar na muka ang umagaw sa atensyon ni Maya. Ang matandang babaeng nakasuot ng simpleng baro at saya, na ang mga kamay ay magaspang dahil sa ilang dekadang pagtatrabaho, ay dahan-dahang lumalapit habang ang mga mata ay basang-basa ng luha. Si Nanay Rosa. Siya ang tanging taong sa gitna ng kadiliman ng mansyon ng mga Morales ay nagpakita ng tunay na pagkalinga kay Maya. Nang magtagpo ang kanilang mga paningin, hindi na nakapaghintay ang matanda. Mabilis nitong niyakap si Maya ng buong higpit, tila isang inang muling nakita ang anak na akala ay nawala na habang buhay. Maya, anak, buhay ka. Alam kong hindi mo kami iiwan ng ganoon na lamang, ang gumaralgal na tinig ni Nanay Rosa habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Hindi nakapagsalita si Maya. Sa halip ay ibinaon niya ang kanyang muka sa balikat ng matanda. Hinahayaan ang kanyang sarili na muling maging ang batang Maya na naghahanap ng kalinga. Nanay Rosa, salamat po sa lahat. Kayo na lang po ang natitira sa alaala ko mula sa bahay na yon na totoo. Ang pabulong na sagot ni Maya, ang kanyang mga luha ay pumatak bilang tanda ng ganap na paghilom ng kanyang sugatang puso. Matapos ang seremonya, dahan-dahang lumayo ang mga tao at naiwan ang katahimikan sa malawak na pasilyo ng foundation. Sa dulo ng silid, nakatayo si Enrico, nakasandal sa pader habang pinagmamasdan si Maya ng may hindi mapatid na paghanga. Ang bawat hakbang ng doktor patungo sa kanya ay tila paglalakad sa isang hardin ng mga bulaklak na nagsisimula pa lamang sumibol. Tumigil si Enrico sa harap ni Maya. Ang kanyang mga mata ay nagtataglay ng isang katapatang hindi kailanman nagbago sa loob ng 5 taon. I'm so proud of you, Maya. This is a beautiful start, ang mahinahong sabi ni Enrico. Inilagay niya ang kanyang mga kamay sa loob ng bulsa ng kanyang coat, tila nag-aalinlangan kung may puwang pa ba siya sa bagong mundo ng dalaga ngayong tapos na ang labanan. Maya, you know I've been your doctor, your advisor, and your friend. But I want to be more than that. I am willing to wait, kahit gaano pa katagal, hanggang sa maging handa ka ng muling magbukas ng puso. Ang katahimikan sa pagitan nila ay napuno ng init ng hapon. Tinitigan ni Maya ang mukha ni Enrico, ang lalaking tumalon sa apoy para sa kanya, ang lalaking naniwala sa kanya noong siya ay isa lamang abong walang halaga. Ang bawat sakripisyo ng binata ay nagbalik sa kanya ng tiwala sa sangkatauhan. Dahan-dahang iniangat ni Maya ang kanyang kamay at banayad na kinuha ang palad ni Enrico. Ang matatag na pagkakabuhol ng kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang matamis at tahimik na kilig na nagpabilis sa tibok ng kanyang puso sa paraang hindi na masakit. You've waited long enough, Enrico. Hindi ko nahahayaan na mag-isa ka pa. Ang malumanay na tugon ni Maya habang sinalubong ang mga mata ng binata ng may wagas na pag-ibig. Nang dapit hapon na, ang dalawa ay naglalakad sa tabing dagat, kung saan ang bawat paghampas ng mga alon sa buhanginan ay naglilikha ng isang nakakaantok at payapang tunog. Ang kulay kahel na kalangitan ay nagsilbing backdrop
sa kanilang payapang paglalakad. Ang hangin na nagmumula sa dagat ay marahang humahaplos sa buhok ni Maya. Tinatangay ang huling bakas ng abo ng nakaraan. Wala nang Anton na naninira, wala nang Maria na nanggigipit, at wala nang Lucia na nanlilinlang. Ang natira na lamang ay ang isang babaeng muling natutong lumipad mula sa kanyang sariling pagkawasak. Habang pinagmamasdan ni Maya ang paglubog ng araw, naramdaman niya ang matatag na bisig ni Enrico na bumalot sa kanyang mga balikat. Isang malalim na pagpapakawala ng hininga ang kumawala sa kanyang dibdib. Isang hininga ng ganap na kalayaan. Ang bawat sugat sa kanyang katawan at kaluluwa ay naging mga pilat ng karangalan. Nagpapaalala sa kanya na ang tunay na tagumpay ay hindi ang pagpapatumba sa kaaway, kundi ang pagpili na maging masaya at muling magmahal sa kabila ng lahat ng dusa. Ang bagong umaga ay hindi na lamang isang panaginip, kundi isang katotohanang kasama na niya sa bawat pagdilat ng kanyang mga mata, sa bawat paglubog at muling pagsikat ng araw sa malawak na dalampasigan. Ang bawat bakas ng mga paa sa basang buhanginan ay tila isang kwento ng pag-alis at pagbabalik. Nakatayo si Maya sa balkonahe ng kanyang bagong tahanan. Bitbit ang isang mainit na tasa ng tsa habang ang malamyos na simoy ng hangin ay humahaplos sa kanyang mukha. Wala na ang takot sa kanyang mga mata, wala na ang panginginig ng kanyang mga balad na dati ay laging nakakuyom sa dusa. Ang tanawin sa kanyang harapan ay hindi na ang nagliliyab na apoy ng kataksilan, kundi ang malawak at payapang asul na karagatan na tila walang hangganan ang pag-asa. Ang bawat peklat sa kanyang katawan na dati ay itinuturing niyang tanda ng kahihiyan ay naging mga medalya na ngayon ng kanyang katatagan. Sa tuwing hinahaplos niya ang mga pilat na ito, hindi nakirot ang kanyang nararamdaman, kundi ang isang uri ng pagmamalaki. Ang mga sugat na ito ang nagpapaalala sa kanya na siya ay lumaban, na siya ay nanalo, at na siya ay muling nabuo mula sa mga pirasong akala ng lahat ay wala ng silbi. Sa loob ng madilim na rehas at sa katahimikan ng mga puting kwarto ng pasilidad para sa mga may sakit, ang mga Morales ay unti-unting nilalamon ng anino ng kanilang sariling mga kasalanan. Para kay Maya, ang katarungan ay hindi lamang ang makita silang nagdurusa, kundi ang maramdaman na ang kanilang mga pangalan ay wala ng anumang kapangyarihan sa kanyang buhay. Sa bawat gabi ng katahimikan sa kulungan, ang bawat segundo ng pag-iisa ni Anton at ang bawat paghiling ni Maria ng boses na hindi na darating ay ang kanilang sariling impyerno na sila mismo ang nagtayo. Naramdaman ni Maya ang isang banayad na init sa kanyang likuran. Hindi na niya kailangang lumingon upang malaman na si Enrico ay naroon, nagbabantay ng may wagas na katapatan. Dahan-dahang ipinuwesto ni Enrico ang kanyang mga kamay sa baywang ni Maya at ang banayad na pagdampi ng kanyang labi sa balikat ng dalaga ay naghatid ng isang matamis na kilig na nagpapainit sa buong pagkatao ni Maya. Sa loob ng sinapupunan ni Maya, isang bagong buhay ang muling sumisibol, isang anak na bunga ng tunay na pag-ibig, respeto at pag-asa. Ang bata na ito ang magiging simbolo ng kanyang ganap na pagbangon, ang katibayan na ang pag-ibig ay kayang magpahilom kahit ng pinakamalalim na sugat. Ang kwentong ito ay nag-iiwan ng isang mahalagang aral sa bawat pusong nakikinig. Ang katarungan ay hindi laging dumarating sa anyo ng marahas na paghihiganti. Madalas, ito ay dumarating sa anyo ng pagpili na maging masaya sa kabila ng lahat. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang paglimot sa kasalanan ng iba, kundi ang pagpapalaya sa sarili mula sa kadena ng poot. Ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kung gaano siya katagal makakatiis sa dusa, kundi sa kung paano niya gagamitin ang kanyang mga sugat upang maging mas matatag, mas matalino, at mas mapagmahal na bersyon ng kanyang sarili.
Ang bawat pagtatapos ay isa lamang paghahanda para sa isang mas magandang simula. Habang pinagmamasdan ni Maya at Enrico ang pagsikat ng araw, ang bawat kulay ng langit ay tila isang pangako na ang liwanag ay laging mananaig sa dilim. Ang apoy na minsang sumunog sa kanyang mundo ay siya ring apoy na nagpatibay sa kanyang kaluluwa. At ngayon, ang apoy na yon ay naging isang maningning na liwanag na magsisilbing gabay sa kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng kapayapaan, katarungan, at wagas na pag-ibig